Please like, share and subscribe. My Master. Chapter 821 hanggang 830. Binigyan ka ng isang araw para bumalik sa Mountain and Sea Realm. Bumangon ka, tumabi ka muna. Kumaway si Yang Yiu sa medyo may edad na lalaki at sinabi. Salamat, City Lord Yang, salamat, City Lord Yang. Paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya ang nasa katanghaliang gulang at tuluyang nakahinga ng maluwag. Nakatakas siya sa isang sakuna. At pasimpleng dinadala niya ang kahihiyan at nakahinga ng maluwag. Sa sandaling ito, isa na namang espiritual na pagkabigla para sa lahat ng sinaunang mandirigma. Ang bawat isa sa kanila ay malinaw na narinig na ang marangal na sugo mula sa Shanghai Realm ay talagang tinawag ang kanyang sarili na isang junior sa harap ni Yang Yiu, at mula sa sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Yang Yiu ay isa pa ring Panginoon ng lungsod sa Shanghai Realm. Ito. Gaano kakaya si Yang Yiu? Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya, at talagang may impluwensya siya sa Shanghai Realm? Ang lahat ng mga sinaunang mandirigma ay nasa kaguluhan, at higit pa, mas mapalad sila. Buti na lang at hindi sila nakatayo sa maling team noon, kung hindi ay naging bola na sila ng laman at dugo. Ang natitirang 4 na Yuanying Period Cultivator, dahil sa pagpapakilala bago ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay isa-isang natutunan ang kanilang aralin. Sa pagkakataong ito, nagmamadali silang magsalita bago nagtanong si Yang Yiu. Ako ay mula sa Yin Yang Sect. Ako ay mula sa Lingshan Valley. Ako ay mula sa Qingtian Sect. Ako ay mula sa... Sa pakikinig sa 4 na tao na sunod-sunod na nag-uusap, si Yang Yiu ay natigilan saglit, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa 3 tao na unang nagsalita at nagsabi, Lingshan Valley, Qingtian Sect, Yin Yang Sect. Yes, yes, we are all. Paulit-ulit na tumango ang 3. Biglang tumawa si Yang Yiu, tumawa ng malakas. Pagkatapos tumawa, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinanong ang 3 tao, kilala niyo ba ang Yaoguang City? Pagkalabas pa lang ng mga salitang ito, sabay na nagbago ang mukha ng 3 tao, at nagkatinginan sila. Ang isa sa kanila ay umiling at nagsabi, ang Yaoguang City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng ating 3 pangunahing sekta, kaya natural na alam natin ito. Tumango si Yang Yiu nang marinig niya ito, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas matindi, at sinabi niya, kung gayon, alam mo ba kung sino ang naging sanhi ng kaguluhan sa Yaoguang City? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang kumislap ang mga mata ng 3 tao, at hindi sila nang ahas na tumingin kay Yang Yiu. Tungkol naman sa tanong ni Yang Yiu, sino ang naging sanhi ng kaguluhan sa Yaoguang City? Bilang mga tao mula sa 3 sekta, paanong hindi nila malalaman? Mahigit 6 na taon na ang nakalilipas, ang Yaoguang City ay ganap na nabaligtad at nawasak. Nagdulot ito ng kaguluhan sa buong mundo ng bundok at dagat. Ang mga pinuno ng 3 sekta sa Yaoguang City ay pinatay lahat. Ang 3 malalaking boss na nakaabot sa Great Perfection of the Nascent Soul ay pinatay, gayon din ang 3 late-stage Nascent Souls na namamahala sa Yaoguang City. Not to mention the rest, umagos ang dugo na parang ilog. Ang mga halimaw sa buong Yaoguang City ay tumakas o namatay, at ang mga mamamayan ng Yaoguang City ay pareho. Ngayon ang Yaoguang City ay isang ghost town. Pagkatapos ng 6 o 7 taon, ito ay tinutubuan ng mga damo. Ang taong Sam Iris sa lungsod ng Yaoguang ay pinangalan ng Yang Yiu. Pagkarating nila sa Earth, narinig nila ang tungkol kay Yunmen mula sa mga sinaunang mandirigma at narinig nila na ang pinuno ng Yunmen ay tinatawag na Yang Yiu. Ngunit hindi nila ito iniugnay kay Yang Yiu na nagdulot ng malaking kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang. Dahil si Yang Yiu, na siyang namamahala sa lungsod ng Yaoguang, ay sinasabing nawala sa kawalan, at ipinaliwanag pagkatapos ng mga nangungunang pinuno ng Lingshan Valley, Yin Yang Sect, at Qingtian Sect na inutusan nila ang kanilang mga disipulo na manahimik at walang sinuman ang pinayagang magbanggit ng usapin ng Yaoguang City. Ang pangyayaring ito ay usap-usapan sa mga disipulo ng 3 sekta, at maraming tao ang nataranta. Ang malaking industriya ng tubo ng 3 sekta sa Yaoguang City ay sinira ng isang tao, kaya bakit hindi sila pinayagang pag-usapan ito? Nang maglaon, may mga chismis na may tumawag sa Interface Messenger, na tinawag ang kanyang sarili na Huaqilyang, na personal na pumunta sa 3 sekta at binalaan sila na huwag nang ituloy ang usapin ng lungsod ng Yaoguang, ibig sabihin, huwag hayaan ang mga tao ng 3 sekta na ituloy ang usapin ni Yang Yiu. At ang mga nangungunang pinuno ng 3 sekta ay talagang lahat ay sumang-ayon. Dahil dito, isa-isang sumabog ang mga disipulo ng 3 sekta, at lahat sila ay nag-isip kung sino si Huaqilyang. Ano ang relasyon ni Yang Yiu at Huaqilyang? Pagkatapos, nagkaroon ng hindi mabilang na mga bersyon ng mga chismis tungkol sa Huaqilyang.
Ang ilan ay nagsabi na si Huaqilyang ay isang figure tulad ng isang lupain na walang kamatayan, at ang ilan ay nagsabi na ang Huaqilyang ay ang pinakamapanganib na lugar sa mundo ng bundok at dagat, at ang helmsman ng pinakamisteryosong lugar ang mensahero mula sa Tianzan, isang bisita mula sa kalawakan. Gayunpaman, sa mga alingawngaw ng mundo ng bundok at dagat, si Huaqilyang ay isang figure na hindi maaaring pukawin ng walang sekta o puwersa. Kahit na ang misteryosong banal na lugar ng mundo ng bundok at dagat, ang Butian Palace, ay hindi kayang pukawin si Huaqilyang. Sa madaling salita, si Huaqilyang ay isang kahangahangang figure. Ang naging mahiwaga rin ang katumbas na relasyon ni Yang Yiyu at Huaqilyang. Inakala ng lahat na ang misteryosong pagkawala ni Yang Yiyu, na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang, ay may kaugnayan kay Huaqilyang. Sa paglitaw ni Huaqilyang, naging tanyag din ang pangalang Yang Yiyu sa buong mundo ng bundok at dagat at naging isang maalamat na figure. Ngunit ngayon, iniugnay ng tatlong tao si Yang Yiyu sa harap nila sa misteryosong Yang Yiyu sa mundo ng bundok at dagat. Noong una, nang marinig ng tatlo ang tungkol kay Yang Yiyu mula sa Yunmen, hindi nila akalain na si Yang Yiyu mula sa Shanghai Realm ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City, dahil sa kanilang mga mata, ang Earth ay isa lamang high-level na martial arts world, at sa mata ng ilang Yuanying cultivator, lahat sila ay parang langgam. Paanong si Yang Yiyu mula sa Yunmen sa Earth ay magiging maalamat na Yang Yiyu mula sa Shanghai Realm? Akala lang nila magkaparehas sila ng pangalan. Ngayon, pagkatapos marinig ni Yang Yiyu na binanggit ang Yaoguang City sa Shanghai Realm, naunawaan nilang tatlo kahit na sila ay mga baboy na ang pumapatay na Diyos sa harapan nila ay si Yang Yiyu na nagdulot ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City at nawala pagkatapos. Bumalik. Pagkatapos, ang mga tao mula sa tatlong sekta ay halos patayin si Yang Yiyu, ngunit pinatay ni Yang Yiyu ang lahat ng mga taong iyon sa halip. Sa totoo lang, ito ay isang buhay at kamatayang awayan. Sa sandaling ito, pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at nagtanong, at tumalon ang puso ng tatlong tao. Maglakas loob na aminin ang anumang bagay sa oras na ito. Ang sagot ay natural na hindi. Ang isa sa kanila ay may kumikislap na mga mata, hindi matapang na tumingin kay Yang Yiyu, at nag-aalangan na sinabi, "Kami. Hindi namin alam." Sa mga oras na ito, hindi nila ito maamin kahit nabugbugin sila, at hindi sila naglakas loob na aminin, dahil kapag sinabi nilang alam na nila, hindi ba malinaw na hinahanap nila ang kamatayan? Sino ang gumawa sa kanila na kabilang sa Lingshan Valley, Qingchanmen at Yinyang Sect? Ito ang lahat ng mga mortal na kaaway na pinukaw ni Yang Yiyu noon. Ito ay kakaiba kung pabayaan sila ni Yang Yiyu. Hehe, tumawa si Yang Yiyu. Tumigil ang tawanan sa tenga ng tatlong tao at nagpatayo ng balahibo. Pagkatapos ay ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, "Naiinis ako sa mga taong nagsisinungaling. Dahil hindi mo sinasabi, masasabi ko sa iyo na ako ang gumawa ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City noon. Ako ang Yang Yiyu na muntik nang mapatay ng 100 beses ng mga tao ng iyong tatlong sekta. Ngunit magsalita tungkol dito, kahit na sabihin mo ang totoo, wala akong planong palayain ka ngayon, dahil minsang nanumpa ako na hinding-hindi kita kukonsintihin, Lingshan Valley, Qingchanmen, at Yinyang Sect. Kaya, hehe, pwede kayong tatlo mapunta sa impyerno." Natapos magsalita si Yang Yiyu at sinuntok ang tatlong tao hanggang sa mamatay. Nang marinig ng tatlong tao mula sa tatlong sekta si Yang Yiyan na nagsasalita, alam nilang may mali. Sila ay umungal at sinunog ang kanilang kakanyahan at mabilis na tumakas ng kumilos si Yang Yiyan. Boom! Ang tatlo ay pawang mga nascent soul cultivator, at ang kanilang mga reaksyon ay hindi mabagal. Tumakas sila sa isang iglap, ngunit paano sila magiging mas mabilis kaysa kay Yang Yiyan, na nasa out-of-body realm sa ngayon? Sinuntok ni Yang Yiyan at direktang pinatay ang nasa gitna. Ang dalawa sa kanila ay nag-aksaya ng sandali, at sa dalawang wushis, sila ay lumipad mula sa kaliwa at kanan at sumugod sa kalangitan, na agad na umabot sa taas na 12-12 metro ang layo. Pagkatapos ng lahat, sinunog nila ang kanilang kakanyahan ng buhay, at ang kanilang bilis ay mas kamangha-mangha nang sila ay tumakas ng desperadong. Tiningnan ni Yang Yiyan ang 2 taong lumilipad ng 12-12 metro ang taas, na may bahagyang ngiti sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay matalas at nagniningning. Sinabi niya, "Yinyang God Attack, go!" Sa sandaling matapos siyang magsalita, 2 ilaw ang kumislap sa katawan ni Yang Yiyan, isang itim at isang puti, at tumawid sila sa kalangitan na parang kidlat. Ito ay ang kanyang Yuanshan out-of-body realm, at ang Yinyang God ay umatake. Bang! Naghiyawan ang 2 taong lumipad ng 12-12 metro sa ere, sumabog ang katawan at naging abo. Nasa out-of-body state siya, at mayroon siyang kakaibang kakayahan ng mga Yinyang gods na sabay na umatake, na hindi magagamit ng iba. Mayroon din siyang kakayahan sa araw at gabi, kasama ang libong-milyang espiritual na kamalayan. Hindi pa banggitin na ang 2 tao ay nakatakas ng 12-12 metro,
Kahit na tumakas sila ng 1,000 milya, ang dalawang yin-yang gods ni Yang Yiyu ay maaaring abutin at patayin sila sa isang iglap. Bakit ka mag-abala kung alam mong hindi ka makakatakas? Mahinang sabi ni Yang. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang pang-apat at huling tao na paralisado na sa lupa. Ang taong ito ay hindi kabilang sa Lingshan Valley, Qingtianmen, o Yin-Yang sect, ngunit nagmula sa isang sekta na hindi pa niya narinig. Dahil walang puot, si Yang Yian ay hindi isang taong uhaw sa dugo at hindi papatay ng mga inosenteng tao. Kung tungkol sa mga tao ng tatlong sekta, sila ay likas na mortal na mga kaaway. Noong nakaraan, siya ay binugbog na parang nawawalang aso ng mga tao ng tatlong sekta sa Yaoguang City. Ngayon ay mayroon na siyang kakayahan at lakas. Nang makita ang mga alagad ng kalaban, at pumunta sila sa kanyang Yunmen para manggulo, paano niya sila pakakawalan? Natural, papatayin niya sila. Sabi niya. Sa huling taong natakot at naparalisa, huwag kang mag-alala, ako ay isang taong nakikilala ang pagkakaiba ng pasasalamat at hinanakit. Ikaw at ako, Yang, ay walang puot, at hindi kita papatayin. Desperado na ang matandang lalaki na paralisado sa lupa. Nang makita ang mga tao ng tatlong sekta na pinatay ni Yang Yian sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, handa na siyang mamatay. Sino ang nakakaalam na sasabihin ni Yang Yian ang gayong talata? Bigla siyang nagulat at umakyat at yumuko, salamat sa hindi mo ako pinatay, salamat. Kaya niyang panghawakan ang dati niyang buhay. Ano ang silbi ng kowtow? Ang kabilang partido ay isa ng malakas na tao sa labas ng katawan. Sa harap ng gayong mga tao, alam ng matanda na siya, ang nascent soul, ay talagang isang langgam. Tumingin si Yang Yian sa matandang nakayuko, at biglang sinabi sa malamig na tono, sabihin mo sa akin, paano ka napunta sa Earth? Saan ka nanggaling? Ilang monghe mula sa Mountain and Sea Realm ang dumating dito bukod sa iyo. Tatlong sunod-sunod na tanong, lahat ng iyon ang pinakakinakabahan niya. Sa pag-uulat sa nakatatanda, nalaman namin mula sa isang tao na tinawag ang kanyang sarili na dakilang kagalang-galang na may isang lihim na kayamanan na dumarating sa Earth mula sa Earth. Ito rin ang balita ng CP na ipinakalat ng taong iyon. Ang daanan ay nasa isang poplar forest sa Western Desert. Sa 3 araw, bukod pa sa aming 6, mayroon mga disipulo din na pinamumunuan ng sarili nating mga disipulo, at ilang mga tao mula sa iba pang maliliit na puwersa, halos higit sa 100 mabubuting tao, na dumating sa Earth. Ang pinakamataas na antas ng cultivation ay ang gitnang yugto ng nascent soul sa aming 6, at mas marami ang mga monghe sa Great Perfection of the Golden Core at sa unang yugto ng nascent soul. Nanginginig na sagot ng matanda. Nang marinig ito, bamantong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, ito nga ay ang dakilang kagalang-galang na demonyo. Nahulaan niya na ito ay ang dakilang kagalang-galang na demonyo, dahil ang dakilang kagalang-galang na demonyo lamang ang narito sa lupa sa mahabang panahon, at siya ay isa ring kaluluwang Mahayana. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay kumalat, at hindi mahirap hanapin ang daanan sa poplar forest sa Western Desert. Ang Great Demon of Europe Station ay nawasak ng kanyang sarili, at ang kanyang kaluluwa ay lubhang napinsala. May kakayahan siyang ibalik ang espasyo sa Mountain and Sea Realm, at pagkatapos ay ipakalat ang balita, upang ang mga cultivator ng Mountain and Sea Realm ay kasuklam-suklam sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay iba sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, si Yang Yiu ay hindi magiging isang bodhisattva, ngunit magiging Yang Fengmo sandali. Sa pagtingin sa matanda, sinabi niya, bibigyan kita ng 1 araw upang bumalik sa realm ng bundok at dagat. Bukas ng 3:30 ng tanghali, kung mananatili ka pa sa mundo, papatayin ka ng walang awa. Lumabas ka. Oo, lalabas ako ngayon. Tumakbo ang matanda na parang napatawad na siya. Kahit na hindi sabihin ni Yang Yiu, aalis siya kaagad sa Earth. Sa isang malakas na lalaki tulad ni Yang Yiu sa out-of-body stage sa Earth, ang pananatili ay panliligaw sa kamatayan. Pagkaalis ng matanda, tiningnan ni Yang Yiu ang mga sinaunang mandirigma sa field at sinabi sa malalim na boses, makinig, bumalik at subaybayan kaagad ang mga teritoryo ng kani-kanilang sekta. Papatayin ang lahat ng sinaunang mandirigma mula sa Mountain and Sea Realm. Ang mga pumatay sa mga inosenteng ordinaryong tao ay pananatilihin sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang mga hindi umalis sa lupa sa tanghali bukas ay iuulat sa Yunmen. Isa pa, makalipas ang 10 araw, ang mga nakaabot sa Golden Core level ay susundan ako lahat sa Mountain and Sea Realm. Tandaan, lahat. Walang ngiti sa mukha ni Yang Yiu sa pagkakataong ito. Bumalik siya sa dati niyang kalamigan at kalupitan. Nang makipag-usap siya sa mga sinaunang mandirigmang ito, hindi ito kasing ganda ng isang utos na pabulaanan. Ang kanyang boses ay napakalamig, at tila ang sinumang maglakas loob na tumanggi ay sasampalin hanggang sa mamatay. Sa sandaling ito, tunay na nauunawaan ng bawat sinaunang mandirigma ang lakas at kalupitan ni Yang Yiu.
Walang sino man ang nang-ahas na sumuway, at lahat sila ay nagsabi ng oo, at pagkatapos ay umalis sa Yunmen sa malamig na pawis. Sa oras na ito, wala sa mga sinaunang mandirigmang ito ang nang-ahas na suwayan ang mga tagubilin ni Yang Yiyo. Pagkaalis ng mga sinaunang mandirigmang ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Sanshio City ay talagang nanginginig at bumulong, Maaari bang umalis ang Junior Yang City Lord? Lumingon si Yang Yiyo at nakitang nanginginig ang mga binti ng nasa katanghaliang gulang. Agad siyang natuwa at sadyang kumunat ang noo at sinabing, "Ikaw, napakabigat ng problema mo." Pagkasabi nito ng dahan-dahan, napaluhod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kabanata 822, Soul Fire Refining. Lord Yang, iligtas mo ang aking buhay. Ang takot na nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa ilalim ng tingin ni Yang, ay inisip na siya ay papatayin, at lumuhad kaagad. Hindi nakaimik si Yang Yiyo. Biro lang pero hindi niya akalain na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ng medyo may edad na. Tapos tumigil siya at sinabing, "Kalimutan mo na, hindi ako magbibiro sa iyo. Sabi ko hindi kita papatayin bakit ganun? Bumangon ka at sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng Sanshio City nitong mga nakaraang taon." Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay dahan-daang tumayo at maingat na sinabi kay Yang ang tungkol sa sitwasyon ng Sanshio City nitong mga nakaraang taon. Walang sinabi si Yang Yiyo, hindi naputol ang kwento ng nasa katanghaliang gulang, nakinig lang. Makalipas ang kalahating oras, natapos nang magsalita ang medyo may edad na. Sa totoo lang, walang nangyaring malaki. Ang Sanshio City ay may linuo, kaya hindi nito kayang baligtarin ang mundo. Isa pa rin itong kanlungan para sa maraming taong walang batas o desperado. Tungkol naman sa sitwasyon ng munting monghe at magkapatid na Zug, walang narinig ang nasa katanghaliang lalaki tungkol sa kanilang tatlo. Sa katunayan, isipin mo, ang maliit na monghe at Zug brothers ay mahihinang magsasaka sa Sanshio City, at si Yang Yiyan ay biglang nawala at hindi na bumalik. Mukhang nagtatago silang tatlo sa Sanshio City at hindi madaling lalabas. Ang tanging paraan ay ang paglubog sa kanilang sarili sa paglilinang. O baka naman naghihintay silang tatlo sa pagbabalik ni Yang Yiyan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman din ni Yang Yiyan na namiss niya silang tatlo. Bagamat walang balita ang nasa katanghaliang lalaki tungkol sa kanilang tatlo, sa pananaw ni Yang Yiyan, walang balita ang pinakamagandang balita, at gumaan ang loob niya. Anyway, hindi naman siya nagmamadali. Pupunta siya sa Mountain and Sea Realm sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ay sinabi niya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Humayo ka, tandaan mong sabihin sa iyong mga kasamahan na bumalik sa Mountain and Sea Realm bago mag-3:40 bukas ng hapon." Ang mga hindi umalis pagkatapos ng panahong iyon ay sila mismo ang magdadala ng kahihinatnan. Oo, huwag kang mag-alala, Senyor, babalik ako at sasabihin ko sa iyo." Pagkatapos sumang-ayon, hiniling ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na bigyan siya ng kanyang mga magulang ng 2 mas kaunting paa upang tumakas. Siya lang ang makakaalis ng Yunmen ng ligtas. Pagkaalis ng lahat, tumingin si Yang Yiyan sa likod na bundok ng Yun Village, humakbang pasulong at nagpakita sa harap ni Jiaonan at iba pa, nakatingin sa lahat at sinabing, "Lahat, humanda. Aalis tayo sa lupa at pupunta sa mundo ng bundok at dagat sa loob ng 10 araw. May problema ka ba?" Sinabi ni Yang Yiyan sa lahat ang tungkol sa pagpunta sa mundo ng bundok at dagat ilang taon na ang nakararaan. Sa katunayan, ang lahat ay puno ng pananibik para sa mahiwagang mundo ng bundok at dagat. Ngayong narinig nila ng personal na sinabi ito ni Yang Yiyan, natuwa sila at sinabing walang problema. Kung tungkol sa pag-alis, ang tanging bagay na inaalala ng lahat ay ang kanilang mga pamilya, ngunit alam din nila na walang paraan upang gawin ito. Ang mga nakatatanda na maaaring magsanay ng Taoismo at ang mga mas bata na may talento ay tinanggap lahat ni Yang Yiyan sa Yunmen, at ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na dapat nilang ibigay ay hindi nabawasan. Ang bawat isa ay nagpapabiye din sa mga alalahanin ng kanilang mga pamilya. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay at kapalaran. Ang pagsasanay sa Taoismo ay maaaring hindi isang magandang bagay, at ang pagiging isang ordinaryong tao ay maaaring hindi malungkot. Kaya lahat ng mga babae ni Yang Yiyan at maraming kaibigan ay gustong makita ito, at wala silang anumang alalahanin. Pagkatapos ng lahat, sila ngayon ay itinuturing na mga tao na pumasok sa kaharian ng Taoismo, at mayroon pa rin silang ganitong pakiramdam. Gayunpaman, si Yang Yiyan ay malayang gumawa ng mga kaayusan sa bagay na ito. Bago umalis, personal niyang pipinuhin ang isang batch ng elixir at iiwan ang mga ito sa mga disipulo ni Yunmen at maraming kamag-anak at kaibigan sa bahay. Bagamat hindi sila nagsasanay ng Taoismo, maaari silang magkaroon ng malusog at mahabang buhay na katawan at gugulin ang kanilang buhay sa kapayapaan at kalusugan. Pagkatapos ng paliwanag, sunod-sunod na umalis ang ilang babae.
Kailangang magpaalam sa kanilang mga pamilya bago umalis. Gayunpaman, mayroong dalawang tao na hindi umalis, ang isa ay si Wang Zonren at ang isa ay si Liu Ziki. Tumingin si Yang Yian sa dalawa at alam niyang may sasabihin sila. Ngumiti siya at sinabing, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Tumingin si Liu Ziki kay Wang Zonren at ngumiti at sinabing, Aaron, mauna ka na. Hindi mahalaga ang negosyo ko. Tumingin si Wang Zonren kay Yang Yian at medyo napahiya. Ang isang may sapat na gulang ay nagsasabi kung ano ang gusto niyang sabihin at umutot kung ano ang gusto niyang umutot. Ano pa ba ang mate at tago niya sa harap ng kanyang amo? Walang mga tagalabas na naruroon. May ideya ka ba tungkol sa pagpunta sa Shanghai Realm? Tumingin si Yang Yian kay Wang Zonren, ang kanyang disipulo, at labis pa rin siyang nasisiyahan. Sa tatlong disipulo, si Wang Zonren ang pinakakalmado at ang nagpaginhawa sa kanya. Para naman sa pinakamatandang disipulong si Dugo Hui at ang pangatlong disipulong si Wu Jian, hindi pa rin alam kung nasaan sila sa Mountain and Sea Realm. Ang isa sa kanila ay parang unggoy at ang isa naman ay isang taong tahimik, ngunit sila rin ang may posibilidad na magdulot ng gulo. Sa paghahambing, si Yang Yiu ang pinakapanatag kay Wang Zonren. Kinagat ni Wang Zonren ang kanyang mga ngipin at sinabing, Guro, gusto kong manatili sandali sa Earth. Yang. Natigilan si Yiu nang marinig niya ito, pero naintindihan din niya. Nakapunta na si Wang Zonren sa Mountain and Sea Realm at alam niya ang kalupitan sa pagitan ng mga cultivator sa Mountain at Sea Realm. Baka ayaw niyang sumama kasi naranasan na niya. Natatakot ka ba? Tinanong ni Yang Yiu ang pangalawang disipulo sa malalim na boses. Nang inag si Wang Zonren, ngunit pagkatapos ay sinabi, Guro, ako. Medyo natatakot ako. Mula sa aking karanasan sa paglipas ng mga taon, alam ko na hindi ako sapat sa mga tuntunin ng aking estado ng pag-iisip. Kahit pumunta ako sa Mountain and Sea Realm, hindi ko pa rin matutulungan si Master. Lalo na sa pagkakataong ito nang mamatay si Master Liu, nalungkot ako. Kung maaari kong masira ang mapa at mag-cultivate, baka hindi ako mahuli ng Great Demon Head, at hindi ako mawawala ng higit sa 10 elite na disipulo ng aking Yunmen, at hindi sana namatay si Master Liu. Sa huling pagsusuri, hindi ko pa nalilinang ng sapat ang aking estado ng pag-iisip sa mga taong ito at wala akong pag-unlad, kaya gusto kong manatili. Sa isang banda, gusto kong unawain ang aking estado ng pag-iisip, at sa kabilang banda, kapag umalis si Master at Master Liu, ang Earth ay malalagay sa problema. Kailangan din ng Yunmen ng taong mamahala. Hindi ako talentado, ngunit handa akong ibahagi ang mga alalahanin para sa aking Panginoon. Kung ikukumpara sa kalupitan ng paglilinang sa mundo ng bundok at dagat, sa tingin ko ang kapaligiran sa Earth ay mas angkop para sa akin upang magsanay ng pagmumuni-muni, kaya mangyaring payagan akong gawin ito. Tuwang-tuwa si Yang Yian nang marinig ito ng kanyang pangalawang disipulo. Walang sinasabi, tinapik niya si Wang Zonren sa balikat at sinabing, Aaron, maalalahanin ka. Okay, dahil inaprubahan ito ng Master, ang Yunmen sa Earth ay ibibigay sa iyo sa hinaharap, at mas magiging komportable ako. Pagkatapos nito, nagpasya si Yang Yian na ipasa ang posisyon ng pinuno ng Yunmen sa kanyang pangalawang disipulo na si Wang Zonren. Sa mga tuntunin ng pamamahala sa sekta, si Wang Zonren ang pinakaangkop sa tatlong disipulo. Dahil nagpasya ang disipulo na manatili at ibahagi ang kanyang mga alalahanin, bilang isang guro, hindi magiging maramo si Yang Yian, at pagkatapos ay sinabi, ilabas mo ang iyong mahiwagang sandata, at mag-iiwan ako sa iyo ng isang pag-iisip bago ako umalis. Natuwa si Wang Zonren nang marinig niya ito, at kinuha niya ang kanyang mahiwagang sandata at magalang na ibinigay ito sa kanyang amo na si Yang Yian. Ang kanyang magic weapon ay isang top-grade spiritual sword, na isa ring magandang magic weapon. Gayunpaman, naisip ni Yang Yiu na dahil ang kanyang disipulo ay sakupin ng Cloud Gate sa Earth at maging pinuno ng sekta, ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay hindi maaaring masyadong sira. Hawak ang mahiwagang sandata ni Wang Zonren sa kanyang kamay, gumalaw ang puso ni Yang Yian, at ang kaliskis ng dragon sa kanyang dantian ay sumisigaw, na nagsasabing, ang kaliskis ng dragon na ito ay maaaring ituring na nakikipaglaban sa Master, at ito ay nakagawa ng mga kontribusyon. Sa kasamaang palad, sa labanan ng Yaoguang City, ang Dragon Scale ay nasira, at may mga bitek dito, na nawala ang pagiging epektibo ng labanan. Sa mga taong ito, ang paglilinang ng Master ay nabuklod at ang sukat ng Dragon ay hindi na pangalagaan ng maayos. Ngayon ay isasama ko ang Dragon Scale sa iyong Spirit Sword, na dapat makapag-upgrade ng iyong Spirit Sword sa isang grado. Ito ay isang udyok mula sa Master sa iyo. Sa hinaharap, kapag wala na ang Panginoon, hindi ka dapat magpakalma sa iyong paglilinang. Kung hindi ka sumulong, outrest ka sa paraan ng paglilinang. Dapat mong laging tandaan ito. Maaalala ng disipulo ang mga turo ng guro at hinding-hindi maglalakas loob na magpahinga at maging tamad. Nagmamadaling sumagot si Wang Zonren matapos marinig ang mga salita ng Master.
Matapos tumango si Yang Yian, hinawakan niya ang spirit sword sa isang kamay at ang kaliskis ng dragon sa kabilang kamay. Pagkatapos ng paggalaw sa kanyang puso, ang espiritong espada at ang kaliskis ng dragon ay lumutang sa kanyang mga palad, at pagkatapos ay bumigkas siya ng 5 salita, apoy ng kaluluwa, bumangon. Biglang lumitaw ang 2 bola ng asul na apoy sa kaliwa at kanang palad ni Yang Yian. Ito ang tagumpay ng kanyang kaliwanagan nang siya ay tahimik na umupo sa harap ng libingan ni Liu Lingling sa mga taong ito. Sa mata ng lahat, walang nagawa si Yang Yian sa mga taong ito. Sa katunayan, nauunawaan niya ang banal na kapangyarihan ng kaluluwa pagkatapos magsanay ng Yuan Shenjing hanggang sa rurok. Ang asul na apoy na ito ay isa sa mga banal na kapangyarihan ng Yuan Shenjing. Matapos niyang maunawaan ito, nagsanib ang apoy ng tuberculosis at naging asul na apoy na ito, na napakalakas. Sa susunod na sandali, pagkatapos lumitaw ang asul na banal na apoy, ang espiritong espada at kaliskis ng dragon ay agad na natunaw. Pagsamahin. Mahina na sigaw ni Yang Yian, at ang silver-white spirit sword at ang blue dragon scales ay naging likido at nagsanib. Walang nagawa si Yang Yian sa mga taong ito. Naintindihan niya ang maraming mga pamana na iniwan ng kanyang Panginoon, at nakakuha ng mga insight sa mga tools sa pagpino at alchemy, lalo na sa mga tools sa pagpino. Siya ay may karanasan noon sa alchemy, at nang maglaon ay napagtanto niya na ang mga tools sa pagpino ay katulad ng pagpino ng alchemy. Ngayon ay pinipino niya ang isang magic weapon para sa kanyang apprentice na si Wang Zhongren. O baka ito ay pagsasanib. Sa ilalim ng makapangyarihang banal na apoy, madaling gawin ang mga kasangkapan sa pagpino, at hindi ito gaanong naiiba sa pagpino ng alchemy. Ang pagkakaiba ay ang mga tools sa pagpino ay nangangailangan ng pagdaragdag ng mga porma sayon at iba pang paraan. Sa suporta ng isang makapangyarihang espiritu, ang espiritual na espada at kaliskis ng dragon ay matagumpay na nagsanib sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Yiu, nabuo ang isang bagong magic sword. Nagulat sina Wang Zhongren at Liu Ziki nang makita ang pamamaraan ni Yang Yiu, ngunit pagkatapos ay napagtanto nila na ito ay simula pa lamang. Kabanata 823 Uyang Yukong's Heart Knot. Sa mga mata ni Wang Zhongren at Liu Ziki, 2 likido ang lumitaw sa harap ni Yang Yiu at nagsanib, unti-unting nagiging isang bagong espada. Ang talam ng espada na may 3 talampakan ay natatakpan ng mga kaliskis ng berdeng dragon, at ang hawakan ay nasa hugis ng berdeng dragon na umuungal. Sa ilalim ng apoy ng kaluluwa ni Yang Yiu, kumikinang ito ng maliwanag. Napakaganda nito, ngunit hindi pa ito isang tapos na produkto, ngunit isang embryo ng espada. Pagkatapos ay nabuo ang sword embryo, at si Yang Yiu ay agad na gumawa ng daan-daang mga handsail sa sword embryo habang sumasayaw gamit ang kanyang mga kamay, at inukit ang isang porma sayon dito, upang ang kapangyarihan ay maging mas malakas. Ang kakanyahan ng dugo ni Eren, tutulungan ka ng iyong Panginoon na pinuhin ito. Sabi ni Yang Yiu pagkatapos kumpletuhin ang handsail. Agad na nil-iPad ni Wang Zhongren ang isang patak ng asensya ng dugo papunta dito. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, binawi ni Yang Yiu ang apoy ng kaluluwa. Pagkatapos ay nagmula ang isang dagandong ng dragon mula sa katawan ng espada, at isang berdeng anino ng dragon ang bumungad dito. Lumiwanag ang mukha ni Yang Yian, at tumawa siya ng malakas, tapos na. Maswerte ka, direktang umaban ka sa mas mababang klaseng Lingbao magic weapon. Gamit ang Dragon Soul Sword Spirit, kahit na sa iyong kasalukuyang cultivation, magagamit mo ang iyong tunay na enerhiya para labanan ang pag-atake ng Yuanying Great Perfection. Ang espadang ito ay tatawaging Dragon Scale Sword sa hinaharap. Tuwang-tuwang pinasalamatan siya ni Wang Zhongren. Dahil nasa Shanghai Realm, natural niyang alam na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Lingbao magic weapons at spiritual weapons. Ang mga mahiwagang armas ng Lingbao ay may mga katangian, at ang Azure Dragon Phantom sa espada ngayon ay isang katangian. Para kay Yang Yian, ang Dragon Scale, isang meritorious minister, ay nakahanap din ng magandang destinasyon. Isinama nito ang espiritual na espada ni Wang Zhongren at ginawa ang Dragon Scale Sword. Tiyak na magniningning ito sa entablado ng mundo ng paglilinang sa hinaharap. Nakuha ni Wang Zhongren ang Lingbao Dragon Scale Sword at masayang umalis upang umangkop sa magic weapon. Sa oras na ito, lumingon si Yang Yiu kay Liu Ziki at sinabing, para ba sa negosyo ni Yunqi? Natigilan si Liu Ziki, at pagkatapos ay tumingin sa kanya na parang halimaw at sinabing, bueno, ikaw ay kalahating immortal na ngayon, at ito ay talagang gawain ni Yunqi. Ano ang iyong mga plano? Alam ni Yang Yiu na hindi papayag si Liu Ziki na isuko ang Shanghai Kingdom na nasakop niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngayon, ang Yunqi ay talagang naging isang world-class na grupo ng Chaebol. Bagamat walang silbi ang pera sa mga magsasaka, kahit sino ay mag-aatubili na palayain ito. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, tinatanong mo ako, sino ang dapat kong itanong?
Problema talaga ang successor ng Yunki International. Makatuwiran na ang mga tagapagmana ay dapat na mga anak ni Yang Yiu o mga anak ni Liu Ziki, ngunit ang mga anak ni Yang Yiu ay masyadong bata, at si Liu Ziki ay mayroon lamang isang mahalagang anak na babae, si Xiao Manman, na 6 na taong gulang lamang. Ang mga anak ng parehong pamilya ay nasa landas ng paglilinang, at imposibleng iwanan sila sa Earth. Lahat sila ay gustong madala sa Mountain and Sea Realm. Kung wala na ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, walang mamumuno sa Yunki International, isang commercial aircraft carrier ng Norda. Hindi naman pwedeng ipasa sa ahente para mag-manage, di ba? Masyadong unrealistic yun. Sino ang nakakaalam kung maaari silang bumalik mula sa mundo ng bundok at dagat? Makabalik man sila, gaano katagal bago bumalik? Kaya kailangan mong humanap ng taong mamumuno sa Yunki, isang commercial aircraft carrier. Nag-squat ang magkapatid at nag-isip tungkol dito, ngunit walang angkop na kandidato. Sa huli, bumantong hininga si Liu Ziki at umalis. Sinabi rin sa kanya ni Yang Yian na huwag mag-alala, dahan-dahan lang hanapin ito, palaging may paraan. Para kay Yunki, isang malaking commercial aircraft carrier, ang taong ito ay hindi basta-basta maaaring manguna. Una sa lahat, kailangan mong malaman ang ilang kaalaman sa negosyo. Pagkatapos ay itinapon ni Yang Yian sa kanyang isipan ang mga makamundong bagay na ito. Ngayon ay nag-aalala siya sa isang problema. Ang mga magsasaka sa mundo ng bundok at dagat na pumasok sa pamamagitan ng disyerto na Poplar Forest Channel noong mga nakaraang araw ay nagbigay sa kanila ng isang araw. Kung hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila bukas, handa si Yang Yian na patayin sila. Anyway, isasara niya ang channel doon at tuluyang sisirain. Bago umalis, si Yang Yian, ang mataas na martial arts ng buong mundo, ay handang sumama dito, nang hindi nag-iiwan ng anumang nakatagong panganib. May iniisip si Yang Yian at papasok na sana sa Chen Kunpot upang simulan ang pagpino ng elixir. May iiwan siya para kay Yunmen bago umalis. Gayunpaman, sa isang punto, nakita niya si Ouyang Yuking na paparating. Nang makitang nag-aalala si Ouyang Yuking sa kanyang mukha, naglakad si Yang Yian. Anong mali? Nagdadalawang isip ka bang umalis? Hinawakan niya si Ouyang Yuking habang nagsasalita. Si Ouyang Yuking, na nagsimula sa landas ng paglilinang, ay naging mas matambok at ang kanyang balat ay malinaw na kristal. Nag-init ang pakiramdam niya nang sumandal siya sa mga braso ni Yang. Nang hindi naghihintay na sumagot si Ouyang Yuking, binuhat siya ni Yang at pumasok sa Chen Kunpot na may iniisip sa kanyang puso. Pagkatapos ng maraming pagtatalik, si Ouyang Yuking, na may pamumula ng mukha, ay humiga sa dibdib ni Yang at gumuhit ng mga bilog at biglang nagsabi, Yanzi, gusto kong manatili. Tumayo si Yang Yian at nagsabi, ano ang mali? Ano bang nagawa kong mali? Naisip niya na si Ouyang Yuking ay may laban sa kanya, o ang buhol sa kanyang puso ay hindi natanggal, kaya sinabi niyang gusto niyang manatili. Alam ni Yang Yian na ang ibig niyang sabihin sa pananatili ay manatili sa Earth at hindi sumunod sa kanya sa Mountain and Sea Realm. Si Ouyang Yuking ay palaging may buhol sa kanyang puso, na katulad ng kay Yuan Jinfeng. Alam ni Yang Yiu na inakala ni Ouyang Yuking na siya lamang ang nag-iisa sa ilang mga babaeng may asawa at mga anak. Ang ibang babae ni Yang Yiu ay pawang mga birhen. Maging si Yuan Jinfeng ay 2 beses nang ikinasal, ngunit siya ay birhen pa rin. Siya ay may titulong Black Widow, ngunit para kay Yang Yiu, isang cultivator na may malalim na paglilinang, ito ay hindi isang malaking bagay. Siya lang, si Ouyang Yuking, ang naiiba sa ibang babae ni Yang Yiu. Bagamat alam ni Ouyang Yuking na walang pakialam si Yang Yiu sa mga ito, sa halip ay nagmamalasakit siya sa kanila. Kaya laging may kababaan sa kanyang puso. To put it bluntly, it was her own psychology. Ang iba, kabilang ang mga babae ni Yang Yiu, kahit na noong buhay pa ang kanyang lola, ay hindi minamaliit si Ouyang Yuking sa kadahilanang ito. Naisip ni Yang Yiu na hindi pa rin maalis ni Ouyang Yuking ang buhol sa kanyang puso, kaya hinawakan niya ito sa kanyang mga braso at mahinang sinabi, kung may nagawa akong mali, sabihin mo lang sa akin. Sa puso ko, ikaw pa rin ang paborito kong Guro Ouyang, wala nang iba. Tungkol naman sa mga bagay na mahirap bitawan sa puso mo, hindi ko na mabilang na beses ko nang sinabi sa'yo. Kahit kailan ay hindi kita nagustuhan. Hindi ako feudal antique. At saka, tinuturing ko pa rin si Leyley bilang sarili kong anak. Mahal ko na si Leyley simula bata pa ako. Wala talaga akong hinanakit sa puso ko. Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari akong gumawa ng isang makalangit na panunumpa. I swear. Hindi umimik si Yang Yiu, at tinakpan ni Ouyang Yuking ang kanyang bibig gamit ang kanyang jade na kamay at sinabi, huwag, hindi dahil dito gusto kong manatili, ito ay dahil kay Leyley. Hindi pa rin mapigilan ni Ouyang Yuking na hindi mapakilos nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiu, ngunit alam niyang mali si Yang Yiu. Dahil kay Leyley. Natigilan si Yang Yiu sa una, at pagkatapos ay ngumiti ng mapait.
Para naman kay Leyley, ang anak ni Uyang Yuking at ng kanyang dating asawa, si Yang Yian ay puno rin ng kawalan ng kakayahan. Noon lang niya nalaman kung bakit nanatili si Uyang Yuking at hindi sumama sa kanya. Noong una silang nagkita ni Uyang Yuking, 3 taong gulang pa lamang si Leyley. Noong bata pa siya, sobrang clingy niya sa kanya. Mahigit 10 taon na ang lumipas. 18 taong gulang na ngayon si Leyley at magtatapos na sa universidad. Gayunpaman, si Yang Yian ay nasa Shanghai Realm sa loob ng 5 o 6 na taon at bihirang makita ang maliit na si Leyley. Pagkabalik niya ay pinuntahan niya ito. Marahil ito ay dahil sinabi ng maliit na si Leyley na siya ay lumaki at mas pinigilan sa harap ni Yang Yian. Hanggang sa ikasal si Yang Yian, lumayo siya kay Yang Yian. Si Leyley ay hindi kailanman tumutol sa kanyang ina na pakasalan si Yang Yian, at alam din niya ang pagkakaroon ng mga magsasaka at lahat ng bagay tungkol kay Yang Yian. Gayunpaman, si Leyley mismo ay hindi interesado sa paglilinang. Sa halip, ipinasok siya sa Jiuzhou University at nag-aaral. Bihira siyang bumalik at hindi gaanong nakikipag-usap kay Yang Yian pagkatapos niyang bumalik. Oo, si Leyley ay walang interes sa paglilinang at nakatuon siya sa pag-aaral. May 1 taon pa siya bago ang graduation, kaya nagpa siya akong manatili at samahan siya hanggang sa makatapos siya ng universidad. Kapag nakapagsarili na siya, pupunta ako sa Mountain and Sea Realm para hanapin ka. Mapapatawad mo ba ako? Sabi ni Uyang Yuking na may kulay pilak na liwanag na kumikislap sa kanyang magagandang mata. Hawak siya sa kanyang mga bisig, sinabi ni Yang Yian, pasensya na, naging pabaya ako. Dahil desisyon mo ito, nirerespeto kita. Hindi kasi kami maayos ni Leyley na naging dahilan para mahirapan ka. Kung maaari niyang tanggapin ang paglilinang, hindi ka nasa ganoong kahirap na sitwasyon ngayon. Gayunpaman, dahil hindi niya gusto ang paglilinang at ayaw niyang umalis sa amin, hayaan siyang mag-aral ng mabuti sa Earth at mamuhay ng ordinaryong buhay. Magiging magaan ang loob ko kung sasamahan mo siya. Dito titira si Aren, at mabuti na rin sa inyo ni Aren na alagaan si Yunmen pagkaalis namin. Kung tungkol sa pagdating sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap, hindi ito mahirap. Sinabi sa akin ni Lu Changqiu ang isang permanenteng daanan sa Mountain and Sea Realm. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa iyo ni Aren kung paano pumasok. Sa loob ng ilang taon, magkasama kayo ni Aren sa Mountain at Sea Realm, at hihintayin kita sa bundok at dagat. Portal. Ang portal na ito ay tumutukoy sa mga tao sa loob ng buong mundo. Ang una niyang dapat linisin ay ang mga tagalabas, yung mga magsasaka mula sa mundo ng bundok at dagat. Old Chen, makipag-ugnayan sa iba't ibang sinaunang martial arts forces at tanungin sila tungkol sa sitwasyon ng mga tao sa Mountain and Sea Realm na umatras. Sabi ni Yang Yian kay Chen Qibian ng Yunmen. Inutusan niya kahapon ang iba't ibang puwersa ng sinaunang martial arts na subaybayan ang sitwasyon ng mga sinaunang martial arts sa kani-kanilang teritoryo. Naniniwala ako na ang mga sinaunang martial arts forces na ito ay hindi basta-basta humaharap sa kanya. Okay sir, tatanungin ko agad. Kinuha ni Chen Qibian ang order at umalis. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik si Chen Qibian sa bulwagan, hawak ang isang tablet computer sa kanyang kamay at sinabi kay Yang Yian, Sir, ang feedback mula sa iba't ibang mga sinaunang martial arts forces ay nagsabi na kalahati ng mga monghe na pumasok sa Earth Mountain at sinitong mga nakaraang araw ay umatras at bumalik sa Mountain and Sea Realm sa sandaling marinig nila ang balita, at ang iba pa o kalahati, ay hindi pinansin ang lahat ng iyon. Ang ilan sa kanila ay gumawa ng mga bagay na ikinagalit ng langit at ng mga tao. Marami. Nasugatan ang mga opisyal na tao. Nagpadala lang ng mensahe si Hunan para humingi ng tulong kay Yunmen, at sinusubaybayan ng iba't ibang sinaunang martial arts forces ang mga taong ito at nagpadala ng impormasyon sa lokasyon. Inabot ni Chen Qibian ang tablet computer sa kanyang kamay kay Yang Yian habang nagsasalita. Nakita ni Yang Yian ang mapa ng Kyushu sa tablet computer, na may 53 maliliit na pulang tuldok na kumikislap, karaniwang nakakalat sa buong bansa. Biglang nanlamig ang puso niya. Sa oras na ito, sinabi ni Chen Qibian, Sir, gusto mo bang magpadala kami ng mga disipulo para tumulong? Hindi, may mga tao sa Nascent Soul Realm sa mga taong ito. Hindi mo masusulit kung pupunta ka. Dahil may mga taong gustong mamatay, ipapadala ko sila sa kanilang daan. Handa ka nang umalis. Pupunta ako at tingnan kung talagang hindi natatakot sa kamatayan ang mga bastard na ito. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, lumabas siya ng bulwagan na may hawak na tableta. Nasa ere na siya sa isang hakbang. Sa susunod na sandali, inilipat niya ang kanyang espiritual na kamalayan at dumiretso sa Western Desert. Ang unang bagay na hiniling niyang gawin ay isil ang daanan ng bundok dagat na natagpuan nila ng kanyang apprentice na si Wang Zongren sa disyerto na Poplar Forest. Ang mga taong ito ay hindi alam kung paano mamatay, at hindi nila pinansin ang kanyang mga babala at nais na manatili sa lupa. Hahayaan sila ni Yang Yian na matulog magpakailanman sa lupa.
Pagkalipas ng ilang minuto, nagpakita si Yang Yian sa Poplar Forest at nalaman na ang porma sayo na hiniling niya kay Wang Zongren na iset up upang itago ang daanan ay nasira. Ayon sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Sanshu City, dapat na ang Great Demon Head ang bumasag sa porma sayon at sinabihan ang mga monghe ng Shanghai Realm tungkol sa pagdaan dito upang magdulot ng kaguluhan para sa kanyang sarili. Agad na tinatakan ni Yang Yiu ang daanan. Gamit ang makapangyarihang Soul Seal, tumugon si Yang Yiu na ang mga hindi hihigit sa kanya sa lakas ay hindi ito mabubuksan, at ang mga nangungunang cultivator sa buong Shanghai Realm ay nasa out-of-body realm. Anyway, aabutin lang ng ilang araw. Pagkaraan ng ilang araw, ipapadala niya ang lahat ng sinaunang mandirigma dito sa Shanghai Realm at pagkatapos ay ganap na sisirain ang daanan na ito. Sa susunod na sandali, tiningnan ni Yang Yiu ang gumagalaw na pulang tuldok sa tablet computer, lumabas ng isang hakbang, at lumitaw sa lungsod ng Ha sa Western Regions. Ang unang target ay dito. Isara ang pinto at bugbugin ang aso, simula rito. Pumasok si Yang Yiu sa sikat na ethnic bar sa Hakheng. Matapos pakawalan ng kanyang makapangyarihang espiritual na kamalayan, natagpuan na niya ang unang target, ngunit ang kanyang mukha ay nagdilim. Damn it! Na may layuning pumatay, direktang lumitaw si Yang Yiu sa pintuan ng pribadong silid sa ikalawang palapag ng bar. Kabanata 825 parang pamilyar ang matinis na boses. Bang! Sinipa ni Yang Yiu ang pinto ng kahon. WHO. Biglang napatayo ang binata na nang-aasar sa dalawang babae. Sigaw ng isa sa mga babae. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang binatang ito ay isang hamak na mula sa mundo ng bundok at dagat noong huling bahagi ng panahon ng Jindan, na pumunta rito para saktan ang mga disenteng babae. Sa pagtingin sa dalawang magulo na babae, sinabi ni Yang Yiu sa malalim na boses, "Huwag kang matakot, dalawang babae, narito ako para harapin ang hamak na ito." Noon, nalaman ni Yang Yiu na ang dalawang babae ay nagpupumiglas at sumisigaw ng matindi sa kanyang espiritual na kamalayan, at ang kanyang mukha ay biglang naging malungkot, iniisip na sa wakas ay may dahilan na siya para pumatay. Anyway, hindi niya binalak na palayain ang mga monghe na nananakit sa bundok na nanatili pa rin. Gayunpaman, may isang bagay na nakalimutan ni Yang, ito ay isang entertainment venue. Kaya ang sumunod na eksena ay nagdulot sa kanya ng panloob na pinsala. Simula nang pumasok si Yang Yiu, ang binata ay nasa tensyon na, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay nanginginig pa. Siya lang ang nakakaalam ng hindi imbitadong bisita na biglang sumulpot sa harapan niya. Naglabas ng momentum ang maputing buhok na binata kaya nahihirapan siyang huminga. Pero hindi alam ng dalawang babae na ordinaryong tao lang sila at hindi maramdaman ang aura ni Yang Yian. Sa oras na ito, wala ni isa sa dalawang babae ang tumili. Nang makitang nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Yang Yian, galit nilang sinabi, "Fuck, Tito, may sakit ka ba? Sino ang humiling sa iyo na iligtas kami? Nagsusumikap lang kaming magkapatid, okay?" Si Yang Yian ay isinumpa ng babae, at 1,000 damong kabayong putik ang lumipad sa kanyang puso. Ngayon nag-react siya. Damn, isa itong entertainment venue. Ang pagmumura ay maaaring humantong sa pananakot ng mga kababaihan mula sa kanilang sariling mga pamilya. Nagtrabaho rin siya ng part-time sa ganitong kapaligiran noong siya ay nasa kolehiyo. Paanong hindi niya maintindihan ang ganitong bagay? Isinusumpa niya ang sarili sa pagiging tanga. Malinaw na peke ang eksena ng dalawang babaeng nagpupumiglas at nagsisigawan sa kanyang espiritual na kamalayan. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumaibot at sinabi niya sa kanyang sarili, "Napaka-fucking city." Matapos masumpa, hindi ito mapabulaanan ni Yang sa kanyang puso. Sandali siyang natulala on the spot. Sa sandaling ito, ang maputlang mukha na binata sa bukid ay biglang tumayo at diretsyong lumabas sa bintana. Sa susunod na sandali, sa isang kalabog, binasag ng binata ang salamin at direktang tumalon mula sa ikalawang palapag at tumakbo palayo. Pagkatapos lamang ay tumugon si Yang Yiu na may ngiti sa kanyang mukha. Ang pagtakas ng binata ay talagang nalutas ang kanyang kahihiyan. Sa totoo lang, sa ganoong okasyon, kaharap ang mga ordinaryong babae, hindi niya talaga alam kung paano ito haharapin. Sa pangkalahatan, tila naabala niya ang kapalaran ng iba, at wala siyang pakialam sa dalawang ordinaryong babae. Kaya ang pagtakas ng binata ay talagang nalutas ang kanyang kahihiyan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng awkward sa dalawang babae at sinabing, "Well, I'm sorry, ladies." Pagkatapos nito, lumabas din si Yang Yiu at tumalon sa bintana. Naiwang tulala ang dalawang mapang-akit na babae sa kahon. Marami silang natutunan ngayon at nakilala ang dalawang psychopath. Maya-maya, sumigaw ang isa sa kanila, may tumalon sa building. Ang ibang babae ay mukhang namumutla din, ngunit siya ay medyo kalmado. Tumayo siya at pumunta sa bintana para tingnan. Walang bakas ng dalawang loko. Walang eksena ng putol na binti o pagdurugo sa lupa gaya ng naisip. What a ghost, gulat na sabi ng babae sa sarili. Hayaan mo na ang pagkabigla ng dalawang babae, pagkalabas ni Yang Yian,
mabilis niyang natunton ang mga bakas ng tumatakas na binata matapos pakawalan ang kanyang espiritual na kamalayan. Hindi naman siya nagmamadali at dahan-dahan siyang sinundan. Mas mabuting lumabas ng lungsod. Mahirap magsimula sa lungsod. Naramdaman ni Yang Yian ang malakas na dugo sa binata, na nangangahulugang nakakita siya ng dugo sa kanyang mga kamay, kaya dapat siyang patayin ni Yang Yian. Dahil hindi niya sineseryoso ang kanyang babala, kailangan niyang maging handa na bayaran ang halaga ng kanyang buhay. Walang magandang pakiramdam si Yang Yian para sa mga monghe na ito na nagmula sa mga bundok at dagat. Sa kanyang espiritual na kamalayan, nalaman ni Yang Yian na ang binata ay talagang mabilis, at ginamit din niya ang magic rune sa kanyang katawan. Siya ay natakot at tumakbo ng desperadong palayo. Makalipas ang kalahating oras, umalis ang binata sa lungsod at nakarating sa isang maliit na bayan na daan-daang milya ang layo mula sa Hakheng, at pagkatapos ay tumakas sa isang mosque. Ito ay isang maliit na mosque, isang 3 palapag na gusali na may dingding. Mukhang bukas ang looban. Dahan-dahan siyang sinundan ni Yang Yiu na may ngiti. Hindi man lang napansin ng binata ang pagsunod niya sa likuran niya. Nang makarating si Yang Yiu sa tarangkahan ng mosque, agad siyang kumunat ang noo. May amoy dugo sa simoy ng hangin, at narinig niya ang tunog ng labanan. Siya, hindi na kailangang gamitin ang kanyang espiritual na pakiramdam para suriin, at sinipa ang pinto at pumasok. Agad niyang narinig ang isang matandang boses sa kanyang tainga, "Third junior brother, tulungan mo kaagad, napakalakas ng babaeng ito. Second senior brother, huwag mo nang pakialaman, may malaking kalaban." Sa hitsura, tila ito ang taong nagbabala sa amin ng mga monghe sa bundok at dagat. Ang paglilinang ay hindi maarak. "Junior brother, halos hindi na ako makabalik." Ang taong nagsalita ay ang binata na sinusubaybayan ni Yang Yiu. "Stop talking nonsense and patayin mo muna tong babaeng ta. Hindi ka makakaalis kahit gusto mong umalis." Pinutol ng matandang boses ang binata na may pag-aalala. Sa oras na ito, lumitaw si Yang Yiu sa bakuran at narinig ang isang matinis na boses na nagsasabing, "Walang bintanang makaalis. Nakilala ko kayong mga hamak na pumatay ng mga inosenteng tao ngayon. Talagang balatan kitang buhay." Pinakinggan ni Yang Yiu ang boses. Tila isang babae at 2 matandang lalaki ang nag-aaway sa bahay. Ngayon sa binata, ito ay isang sitwasyon ng 3 laban sa 1. Sa pag-iisip sa kanyang puso, itinulak ni Yang Yiu ang pinto at pumasok. May isang prayer hall na 200 square meters sa loob. Sa sandaling ito ay isang gulo. May mga 3 lalaki at isang babae sa bulwagan. Sa 3 lalaki, 2 matandang lalaki sa edad na 60 taon ang pawang Jindan Dayuan cultivation. Ang pangatlo ay ang binata na nakatakas dito. Tanging ang binata lamang ang nasa yumaong Jindan cultivation. Ang isa pang babae, na nakasuot ng malaking pulang damit, ay nasa tuktok ng unang bahagi ng Jindan, ngunit siya ay isa laban sa 3, at hindi siya lugi. Tumalikod siya kay Yang Yiu at nakipag-away sa 3 tao. Nang makita ang eksenang ito, talagang nabigla si Yang Yian. Isang babae sa unang yugto ng Golden Core, na nakaharap sa 2 Golden Core Great Perfection, at ngayon ay kasama ang isang binata sa huling yugto ng Golden Core na kakapasok lang sa Battle Circle, hindi siya dehado. Nakatingin ito sa kanya ng may mga bagong mata. Gayunpaman, narinig ni Yang Yian ang boses, na tila pamilyar. Iniisip pa niya na hindi nakadisplay sa tablet computer ang babae at ang 2 matandang lalaki na sumulpot dito para mag-away. Dapat sila ang mga isda na nahuli sa lambat at hindi sinusubaybayan ng mga pangunahing sinaunang martial arts sects. Ito ay maginhawa rin. Dahil nasagasaan niya ang mga ito, kaya niyang patayin silang lahat ng sabay-sabay. Sa isip ni Yang Yian, ang mga taong ito ay dapat lahat ay mula sa mundo ng bundok at dagat. Nagkaroon lang sila ng mga hinanakit, ngunit dito sila nagkasalubong at nagsimulang mag-away. Si Yang Yian ay tahimik na pumasok, nang walang anumang ingay, at hindi nagmamadaling kumilos. Handa siyang manood muna ng palabas. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang tingnan ang paligid upang makita kung mayroong sinumang magsasaka na nagtatago sa dilim. Sa susunod na sandali, siya ay mamamatay tao sa kanyang puso. Sa katunayan, natagpuan niya ang ilang katawan ng mga ordinaryong tao sa likod ng simbahan sa kanyang espiritual na kamalayan. Sila ay malinaw na mga tao mula sa mosque. Anuman ang sinabi, dahil sinalakay ng mga taong ito ang mga ordinaryong tao, walang dahilan si Yang Yian para palayain sila. Ying. Sa sandaling ito, ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay nagpakawala ng macelan, matalim at manipis na daing, ngunit kinubkob siya ng 3 malalaking lalaki at natalo. Naputol ang hita niya ng espada ng binata. Walang balak tumulong si Yang Yian. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ay pawang mga cultivator mula sa Mountain and Sea Realm. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Hayaan mo silang mag-away sa huli at manunood na lang siya ng palabas.
Magulo ang buhok ng babae sa sandaling ito, at kakaiba ang galaw ng katawan nito. Hindi pa rin nakikita ni Yang Yian ang kanyang mukha ng malinaw. Gayunpaman, pagkatapos na masugatan, ang babae ay nagalit at nagmura, na nagpatigil kay Yang Yian. Galit na sinabi ng babae, "Fuck, papatayin kita ng 3 bastard ngayon, old bastards." Narinig ni Yang Yian ang gayong sumpa, naganap na hindi katulad ng sumpa ng mga tao mula sa Mountain and Sea Realm. Medyo pamilyar ang tili at bulong, ngunit hindi niya maalala. Makalupa kaya ang babaeng ito? Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, iwinagayway ng babae ang kanyang mahabang pulang manggas na parang sumasayaw, at biglang may mga sunod-sunod na nakatagong sandata ang pinakawalan mula sa kanyang mga kamay, na 3 pulgadang maliliit na ipit ng buhok, 7 ang kabuuan, na lumilipad patungo sa 3 tao. Sa oras na ito, malamig na bumantong hininga ang isa sa mga matatanda, "Ikaw asong babae, ginagamit mo na naman ang pandaraya na ito. Ang trick na ito ay hindi gumagana. Ipapadala kita sa impyerno." Ang malamig na sumungot ang matandang lalaki, at 2 spell ang lumitaw sa kaliwat kanang kamay, at sa isang kislap ng liwanag, lahat ng nakatagong sandata ng mga ipit ng buhok ng babae ay naharang. "Pangalawa kuya, pangatlo kuya, huwag mo nang itago. Patayin mo muna ang asong ito." Tumambad at mabangis ang matanda. Kabanata 826, ang napakarilag na transvestite classmate. Bakas sa mukha ng dalawa ang sakit, at halatang gagamitin nila ang kanilang ultimate killer moves matapos marinig ang sinabi ng matanda. Sa susunod na sandali, isang spell ang lumitaw sa kanilang mga kamay. Nakita ni Yang Yian na ang mga spellang sa kamay ng 3 tao ay ang True Yuan spells na pinino sa nascent soul level, at bamulong siya sa sarili, dapat ba nating iligtas ang babaeng ito? Hindi niya kayang tiisin ang True Yuan spells ng 3 tao. Nang maisip niya ito, narinig ni Yang Yian ang matinis na boses ng babae at sumigaw, "Ipaglalaban kita." Pagkatapos ng mga salita, narinig niya ang pag-ungol ng babae, "Langit at lupain at yang, some sa universo." Nang marinig ito, nagulat si Yang Yian. Ang spell na ito, pamilyar siya dito, masyadong kahanga-hanga. Biglang nagbago ang mukha ni Yang Yian at sumigaw siya ng isang pagmumura, "Oh my, transvestite classmate." Noong una, hindi nakita ni Yang Yian na ang kakaibang babae sa field ay isang transvestite, dahil ito ay ganap na naiiba. Nang lumabas ang spell na, "Langit at lupain at yang, ibagsak ang universo," natitiyak ni Yang Yian na isa itong transvestite. Dahil ang spell na ito ay eksakto kung ano ang itinuro niya sa pseudo girl. Ito ay pamana ng Panginoon, natatangi sa lupa. Sinabi niya na ito ay ang cultivation version ng Sunflower Manual. Iniisip ang matalas at manipis na boses kanina, hindi ba boses ng pseudo girl? Sa sandaling ito, ang pseudo girl at ang 3 golden elixir ay naglalaban ng gusto, ngunit alam ni Yang Yian sa kanyang puso kung gaano kalakas ang spell sa mga kamay ng 3 golden elixir. Kahit na ang Yin Yang Gang na ginawa ng master ay espesyal, hindi nito kayang tiisin ang mga spell sa kamay ng 3 tao. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili na ito ay isang malapit na tawag. Kung hindi sinundan ng pseudo girl ang binata sa lugar na ito ngayon, nasa panganib siya ngayon. Yang Yian. Malamig na ngumuso at winagiway ang kamay. Biglang, isang malakas na totoong enerhiya ang sumambulat at tumangay sa field. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ng mga spell ng 3 golden elixir, kabilang ang mga spell na ginawa ng pseudo girl, ay natunaw at nawala sa pamamagitan ng pag-wave ng kamay ni Yang Yian. Sa sandaling ito, natuklasan ng 4 na tao sa bukid na isang maputing buhok na binata ang lumitaw sa bukid sa ilang sandali. "Ah, ikaw. Ikaw. Ang binata na hinabol ni Yang Yian ay hindi inaasahan na darating si Yang Yian at tahimik na lilito. Bigla siyang nanlaki ang mga mata at hindi makapagsalita ng kumpletong pangungusap. Nagbago rin ang mukha ng 2 nakatatandang kapatid ng binata nang makita nila si Yang Yian. Hindi nila makita ang kaharian ni Yang Yian, ngunit ramdam nila ang malakas na aura na nagmumula kay Yang Yian. At maaari mong matuno ang lahat ng kanilang mga pag-atake sa isang alon ng iyong kamay. Ang lakas na ito ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Namutla agad ang mukha ng 3 tao. Yanze. Sa oras na ito, ang babaeng nakapula ang damit sa bukid ay napasigaw sa gulat, at ang kanyang boses ay napakatalas na tumagos sa eardrum. Habang nagsasalita, sinukli niya ang magulong buhok sa mukha gamit ang mga daliri ng orchid, at biglang bumungad sa kanya ang isang nakakaakit at magandang mukha. Mula sa balangkas, nakita pa rin ni Yang Yian na ito ay isang transvestite. Sa sandaling ito, medyo komplikado at napahiya si Yang Yian, sa wakas ay napunta ang transvestite sa landas na ito. Matapos sabihin ng transvestite na gusto niyang pumunta sa Siam, itinuro ni Yang Yian sa transvestite ang bersyon ng paglilinang ng Sunflower Treasures na Yin Yang Gang. Ngayon ay tila matagumpay na tinahak ng transvestite ang landas na ito.
Bilang isang kaklase, ang pagpili ni Yang Yian sa transvestite ay talagang napakasalungat. Isang mabuting tao, ngunit gusto niyang maging isang baiting. Pero isipin mo, hindi rin ito mapaghihiwalay sa pamilya niya. Ang transvestite ay nakatira sa isang tumpok ng mga kababaihan mula noong siya ay bata. Sa kolehiyo, halatang lalaki ang transvestite pero araw-araw siyang nakikipag-usap sa mga babaeng kaklase. Kaunti lang ang mga kaklase niyang lalaki ang kaibigan niya dahil lahat ay ayaw sa kanya dahil sa pagiging kapatid niya. Noong siya ay nasa paaralan, halos lahat ng mga kaklase na lalaki sa klase ay naiinggit sa mga banyaga dahil ang mga banyaga at lahat ng mga kaklase na babae sa klase ay kasintahan. Tanging si Yang Yian lamang ang nag-iisang lalaking, kaibigan, sa buhay kolehiyo ng transvestite. Ang ugat din ay ang beauty pill ni Yang Yian at ang relasyon. Kung tutuusin, ang pinag-ugatan ay mahilig magpaputi ang transvestite, kaya naging kaibigan niya si Yang Yian. Noong nasa Financial City siya, ang transvestite ay ahente ni Mei Jia. Dahil nawala si Mei Jia at nawala ng trabaho ang transvestite, dumiretso sa sayam ang transvestite. Sa huli, binigyan ni Yang Yian ang transvestite na Yin Yang Gang. Kaya nang magkita silang muli ngayon, medyo nahiya at nakonsensya si Yang Yian nang makita niya ang transvestite. Sa opinyon ni Yang Yian, ang transvestite ngayon ay ganap na naging pambabae. May ambag siya dito. Nakatayo sa kinatatayuan ng kanyang lalaki, naramdaman ni Yang Yian na naging babae ang transvestite, na medyo ikinalulungkot niya. Gayunpaman, hindi alam ng transvestite na labis ang iniisip ni Yang Yian sa kanyang puso, at napasigaw siya sa gulat pagkatapos makita si Yang Yian. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian ang kanyang espiritu sa mga mata ng transvestite, at agad nagamaan ang pakiramdam, na palihim na bumubulong, ang pagiging isang babae ang gusto ng transvestite. Siya. Ngumiti sa transvestite na si Yang Yian, old classmate, long time no see. Pagkatapos sumigaw, ibinuko ng transvestite ang kanyang mga braso at lumapit kay Yang Yian, na mukhang bibigyan niya ito ng malumanay na yakap ng oso. Iniwasan ni Yang Yian ang transvestite. Hindi niya gusto na niyakap siya ng transvestite. Kahit na naging babae ang transvestite, hindi ito matanggap ni Yang Yian. Siya. Ngumisi at sinabing, kalimutan mo na ang yakap. Let's get down to business muna. Boring. Ang ganda niya ngayon diba? Sabi ng transvestite na puno ng hinanakit ang mukha. Maganda. Napaawang ang bibig ni Yang Yian. Kung ang transvestite ay isang babae sa sandaling ito, siya ay magiging napakaganda, ngunit para kay Yang Yian. Hindi ko ito matiis. Pagkasabi niyon ay mabilis niyang dumistansya sa transvestite. Natatakot siyang damaykit sa kanya ang transvestite. Ito ay makaramdam sa kanya ng mabalahibo sa kabuuan. Pagkatapos ay ibinaling ni Yang Yian ang kanyang mga mata sa tatlong monghe mula sa Mountain and Sea Realm. Nawala ang ngiti sa mukha niya, napalitan ng malamig na tingin. Sumigaw siya, bakit hindi ka bumalik sa Mountain and Sea Realm? Ang tatlo ay nababalot na ngayon ng malakas na panggigipit mula kay Yang Yian. Hindi sila makagalaw, at ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng papel. Sinabi ng isa sa matatandang lalaki, ang mundong ito ay hindi lugar ng ating pamilya. Bakit tayo babalik? Pagkasabi pa lang ng matanda ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso ang binata at isa pang matandang katabi. Hindi sila takot sa maladyos na mga kalaban, ngunit takot sila sa malababoy na kasamahan. Ito ay ganap na totoo. 100 beses na isinumpa ng binata ang pangalawang kapatid sa kanyang puso, napakatanga mo, huwag mo kaming kaladkarin dito. Napakalakas ng kultibasyon ng mga tao, bakit matigas pa rin ang ulo mo? Ang malakas na umutot, lahat ng ito ay katotohanan. Ang malakas na biktima sa mahina at malakas ay iginagalang. Ito ang bakal na batas ng mundo ng paglilinang. Sa oras na ito, hindi ka dapat magsalita pabalik, ngunit humingi ng awa. Senyor, hindi pa tayo nagmamadali. Nagayos naman ang binata. Ngunit naantala siya ng panunuyan ni Yang Yian. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ninisyan ang pangalawang nakatatandang kapatid sa tatlong tao, bakit? Hahaha, sasabihin ko kung bakit. Pagkatapos ay ibinaba niya ang palad at dirdiretsyong tinakpan ang tatlong tao. Boom! Matapos ang mahinang tunog, tatlo pang bangkay ang lumitaw sa field. Sa sumunod na sandali, ginamit lang ni Yang Yian ang apoy ng kanyang kaluluwa para sirain ang mga bangkay. Hindi siya interesadong makipag-usap ng walang kaparirikon sa tatlong tao, kaya pinatay na lang niya ang mga ito. Marami pa ring monghe mula sa Mountain and Sea Realm na hindi pa nalilinis sa tableta sa kanyang kamay. 3 golden elixir lang sila na may dugo sa katawan. Hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikon. Anyway, nakapagdesisyon na siya at gustong patayin sila. Magsisimula na siya ng killing spree sa pagkakataong ito. Alam niya sa kanyang puso na ang lahat ng nanatili sa lupa at hindi bumalik sa Mountain and Sea Realm ay umiral para sa isang layunin.
Nagkaroon sila ni Lu Changqiu ng kasunduan na haharapin niya ang mga nanggaling sa Mountain and Sea Realm. At nangako si Lu Changqiu na hindi niya gagawin ang pundasyon ng Yunmen sa hinaharap. Ang pagpatay sa tatlong monghe ng Jindan ay casual na nagulat sa pseudo girl. Nang matanggap niya ang mga kasanayan mula kay Yang Yiyo, hindi niya naintindihan kung ano ang mga ito noong una. Nang maglaon, nakipag-ugnayan siya sa isang sinaunang martial artist at nalaman na binigyan siya ni Yang Yiyo ng sining ng immortalidad. Simula noon, binuksan ng pseudo girl ang pinto sa isang buong bagong mundo. 4 na taon na ang nakalilipas, ang pseudo girl ay nagkaroon ng pagkakataon na magsanay ng mga kasanayang yin-yang na itinuro ni Yang Yiyo, at ang kanyang paglilinang ay itinuturing na isang maliit na tagumpay. Pagkatapos umalis sa bundok, nakilala niya ang mga magsasaka na ito mula sa mundo ng bundok at dagat. Noon lang niya nalaman na may misteryosong mundo ng bundok at dagat, at lalo siyang nakaramdam ng misteryo tungkol kay Yang Yiyo. Ngayong nakikitang pinapatay ni Yang Yiyo ang tatlong monghe ng Jindan sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, hindi natakot ang pseudo girl matapos mabigla, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Matapos maramdaman ni Yang Yiyo ang nagninangas na mga mata ng pseudo girl sa likod niya, gusto niyang makawala sa pagkakataong ito. Hindi niya talaga matiis ang nagninangas na mga mata ng pseudo girl. Ahem, pseudo girl, may gagawin ako, kaya pumunta ka sa bayan kong Yunmen at hintayin mo ako. Kakausapin kita mamaya. Aalis na sana si Yang Yiyo habang nagsasalita. Pero bigla niyang narinig ang pekeng babae na nagsabi ng halos matamba siya at mapasukan ng dugo. Yanze, ilang taon na kitang hindi nakikita. Ngayon ako ay naging isang dakilang kagandahan. Hindi mo lang ako gusto at nagmamadaling umalis. Hindi ba ako maganda? Puno ng sama ng loob ang pekeng babae sa kanyang mga salita, at sinabi niyang maganda muli. Naramdaman ni Yang Yiyan ang isang mabangong simoy na nagmumula sa kanyang ilong. Sa isang kisap mata, lumapit sa kanya ang pekeng babae, at nagka-goosebumps siyang sa buong katawan. Kabanata 827 Palem Wang Janjia. Iniiwasan ng transvestite na dumb-aikit sa kanya, ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at sinabing, magwala ka, hindi ako interesado sa iyo. The transvestite said with disappointment in her resentment, okay, babae na ako ngayon, ayoko sa inyo mga mabahong lalaki. Matagal na kitang hindi nakikita. Nagbibiro lang ako. Bakit kailangan mong gawin iyon? Napaawang ang bibig ni Yang Yiyo, at ayaw niyang makipag-usap ng kalokohan sa transvestite. Sige, bro, may gagawin talaga ako, pumunta ka sa Yunmen at hintayin mo ako, may importante rin akong sasabihin sa iyo. Hindi, marami rin akong itatanong sa iyo, isama mo ako. Muling nagsalita ang transvestite. Papatay ako ng tao, anong ginagawa mo sa akin? Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Bumalik ka sa Yunmen at hintayin mo ako. Ang hirap ng ganito, sabi ni Yang Yiyo at diretsyong umalis. Palibhasa'y nasabit ng transvestite na ganito, hindi siya komportable. Ang pagtatrabaho ng part-time ay pagpapahirap. Ito ay hindi para sa anumang bagay, ngunit ang patay na transvestite na ito ay masyadong kaakit-akit ngayon. Kahit sinong lalaki ay lulunok ng laway kapag nakita niya ito. Ang punto ay naramdaman ni Yang Yiyan na mabalahibo ang buong katawan nang maisip niya ang kanyang dating katawan ng lalaki. Kaya umalis na lang siya. Alam din niyang gustong magtanong ng transvestite tungkol sa mga nakaraang ehersisyo. Para naman sa transvestite, hindi nilayon ni Yang Yiyan na palayain siya. Ayon sa master, kung masanay siya sa yin-yang gang, ang transvestite ay tiyak na magiging isang walang katulad na yin-yang na demonyo sa hinaharap, o ang isang eunuch ay magiging mas angkop. Kung nakita ni Yang Yiyan na ang transvestite ay 1-on-3 ngayon, at lumaban sa iba't ibang antas, makumbinsi siya na kakailanganin ni Yunmen ang mga walang katulad na demonyo tulad ng mga transvestite sa hinaharap. Ito ay isang maliit na sorpresa upang makilala ang transvestite. Naniniwala si Yang Yiyan na pupunta siya sa Yunmen para hintayin siya, at ngayon kailangan niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng susunod na target. Dahil pinili ng mga taong ito na talikuran ang pagkakataong umalis sa lupa, hindi siya magiging magalang. Sa kasong ito, mananatili silang lahat. Sa pamamagitan ng espiritual na kamalayan na maaaring pahabain ng libu-libong milya, at isang tablet positioner na ipinadala ng iba't ibang mga sinaunang martial arts sects, hindi mahirap makahanap ng ilang tao. Sa sumunod na 2 araw, walang awa na pinawi ni Yang Yiyan ang mga monghe sa mundo ng bundok at dagat na isa-isang nanatili sa lupa. Ang ganitong paraan ay nagdulot ng sensasyon sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Sa ikatlong araw, hawak ni Yang Yiyan ang isang listahan mula sa Shenlongtan sa kanyang kamay, na lahat ay ang mga pangunahing supernatural na pinuno sa kanlurang mundo, kabilang ang Paladin Order, Pharaoh Temple at iba pang puwersa na binanggit ng vampirang si Ruth. Lahat ng may lakas na umabot sa likas na antas ay pinalis ni Yang Yiyan. Pagkaraan ng 3 araw, nagulat ang buong mundo, at si Jiosho ang naging pinakamakapangyarihang sinaunang martial arts at supernatural na kapangyarihan.
Hindi banggitin ang anupaman, sapat na ang Yunmen upang hadlangan ang lahat ng puwersa. Imposibleng umalis ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen. Pantay-pantay ang pakikitungo ni Yang Yian sa kanilang lahat. Ang kanyang kahilingan para sa Yunmen at sa mga pangunahing puwersa sa sinaunang martial arts world ay ang lahat ng nakarating sa Golden Elixir level ay dapat umalis sa lupa. Sa loob ng 3 araw, inilagay ni Yang Yian ang isang matatag na kapaligiran ng sinaunang martial arts para sa Jiushu, at mahigpit na inutusan ang pangalawang disipulo na malapit nang pumalit sa posisyon ng Yunmen na huwag hayaang ipanganak ang mga disipulo ng Yunmen sa anumang kapaligirang politikal, dahil alam niya na ito ang bottom line ni Lu Changqiu. Alam ni Yang Yian ang iniisip ni Lu Changqiu. Hanggat hindi niya nahawakan ang kanyang God's Cemetery, isa siyang kaibigan, kaya tumutok si Yang Yian sa pagpapaliwanag ng ilang detalye kay Wang Zhongren. Sino ang nakakaalam kung mayroon pa ring trump card si Lu Changqiu sa Earth? Bagamat pumunta na si Lu Changqiu sa God's Cemetery, hindi ito garantisadong magkakaroon ng backhand. Ang Shenlongtan ay isang puwersa lamang sa ibabaw. Sa katunayan, bagamat may makasariling motibo si Lu Changqiu, umiiral ang kanyang pagiging makasarili sa pagbabantay sa mga lihim ng God's Cemetery sa tulong ng opisyal na kapangyarihan ng Jiushu, ngunit sa kabilang banda, siya ang tagapag-alaga ng Jiushu. Ito ang sinang-ayunan ni Yang Yian, at ito rin ang dahilan kung bakit sa wakas ay nangako siya kay Lu Changqiu na hindi niya palalampasan ang God's Cemetery kapag umalis siya sa Earth patungo sa Mountain and Sea Realm. Sa ika-4 na araw, sinamahan ni Yang Yian ang ilang babae upang isa-isang bumisita. Kung tutuusin, aalis na sila, at natural na magpaalam sa kanilang biyenan at biyenan. Hanggang sa ika-7 araw lamang natapos ang mahalagang gawaing ito ng pagdalaw sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa huling araw, pumunta si Yang Yiu at ang kanyang pangalawang apprentice na si Wang Zhongren sa pamilya Wang sa Yancheng. Kung sa pananaw man ng ama o ng apprentice, kailangan niyang sumama sa paglalakbay na ito kasama ang mga magulang ni Wang Zhongren. Para naman kay Lolo Wang Xuanji, sinundan niya si Yang Yiu sa Shanhai Realm. Sa mga salita ng matanda, ang San Sinukob ay malawak at puno ng pantasya. Okay lang kung hindi mo alam ang Shanhai Realm. Dahil alam mo ito, kung hindi mo ito pupuntahan at makita, hindi ba ito ay isang pag-aaksaya ng buhay? Ang matanda ay nakaligtas na sa Jindan Heavenly Tribulation 3 taon na ang nakararaan at nakamit ang Jindan Avenue. Natural, lalo siyang naging interesado sa universo at lupa. Sinabi na niya kay Yang Yiu na dapat niyang isama siya kapag pumunta siya sa Shanhai Realm sa hinaharap. Hiniling ni Yang Yiu kay Wang Zhongren na ipaalam kay Wang Xuanji na siya ay aalis papuntang Shanhai sa loob ng 3 araw, kaya't ang matanda ay bumalik ng maaga sa pamilya Wang upang hintayin ang pagdating ni Yang Yiu. Sa mga taong ito, pagkatapos niyang makamit ang Jindan, nagpunta siya sa paglalakbay sa mundo. Laging nararamdaman ni Yang Yian na si Wang Xuanji ay isang napaka-epektibong charlatan. Siya ay palaging mukhang misteryoso at hindi mahuhulaan, at ito ay higit pa pagkatapos niyang makamit ang Golden Elixir. Nagkaroon din ng mga katulad na paraan ng mga charlatan sa mundo ng paglilinang, ngunit ang swerte ng mga ordinaryong tao ay okay, ngunit ito ay medyo nanginginig para sa mga magsasaka. Talagang hindi naniwala si Yang Yian. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanya at ni Wang Xuanji na maging matalik na magkaibigan na maaaring pag-usapan ang anumang bagay. Laging maganda ang relasyon nilang dalawa. Pagkarating sa pamilya Wang, binati na siya ng mga magulang ni Wang Zhongren at Wang Xuanji sa pintuan. Nakita rin ni Yang Yian ang isang kakilala, ang kapatid ni Wang Zhongren na si Wang Jianjia. Si Wang Jianjia ay nagtatrabaho sa Yunqi sa loob ng 10 taon. Matapos makilala ang pamilya Wang noong taong iyon, ito ang pangalawang beses na nagkita sila pagkatapos ng mahabang agwat ng 10 taon. Si Wang Jianjia ay ang apple ng mata ng pamilya Wang at isang first-class na kagandahan. Siya ay kalmado at marangal, na may kakaibang intelektual na ugali ng babae. Bagamat nakatayo siya sa likod ng kanyang pamilya, nakakasilaw pa rin siya. Namumukod-tangi siya sa karamihan na may taas na 1.8 metro. Siya ay may maikli at may kakayahang buhok pa rin, nakasuot ng isang pares ng gintong rimmed na salamin, at nakasuot ng puting sports suit, na ginagawang mas kakaiba ang kanyang hitsura. Hindi nang ahas si Yang Yiu na pabayaan ang mga miyembro ng pamilyang Wang na tanggapin siya, at nagmamadaling lumapit sa kanila, nakaramdam ng matinding kaba. Bagamat isa na siyang cultivator ngayon sa labas ng katawan, mas pinapahalagahan niya ang pagmamahal sa pamilya. Tunay na tinatrato siya ni Wang Mosheng at ng kanyang asawa bilang sarili nilang anak. Ganito na sila simula nang malaman nila ang kanyang pagkatao noong taong iyon, at ang sinseridad na ito ay hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Tito Wang, Tita Li, Lolo. Isa-isang binati sila ni Yang Yian. Sa totoo lang, ang relasyon niya at ng pamilya Wang ay ganap na nagulo. Ito ay naging ganito sa loob ng maraming taon. Nakakatawang isipin, ngunit walang kahihiyan. Sa halip, ito ay napaka-natural. Si Wang Zhongren ang kanyang disipulo.
Mula sa puntong ito, siya at si Wang Masheng at ang kanyang asawa ay nasa parehong henerasyon, ngunit tinawag niya si Wang Masheng at ang kanyang asawang tiyuhin at tiyahin. At ang matandang si Wang Xuanji ay lalong nalito. Diretsyong tinawag niya itong kapatid. Magkaibigan silang dalawa kahit anong edad. Sa mga salita ng matanda, ito ay lahat ng karaniwang kagandahang asal, at bawat isa sa kanila ay maaaring makipag-usap tungkol sa kanilang mga bagay, kaya hindi siya nakaramdam ng hiya. Pagkatapos niyang batiin ang ilang matatanda, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Wang Jianjia. Magsasalita pa sana siya, hindi niya inaasahan na ngumiti si Wang Jianjia at sasabihin, "Tita, ang tawag mo sa akin." Namula ang mukha ni Yang Yian. Oo, si Wang Jianjia ay kapatid ni Wang Masheng. Kanina pa niya ito inaasar. "Hello, tita," ngumiti si Yang Yian at tumawag, ngunit wala siyang pakialam. Sa oras na ito, si Wang Zhongren, na sumusunod sa likod ni Yang Yiyo, ay may madilim na mukha at palihim na bamulong, ang henerasyong ito ay hindi magagapi. Pagkatapos ay natigilan ang lahat, at natuwa sa mga salita ni Yang Yiyo tungkol kay Tia. Tiningnan ni Wang Masheng at ng kanyang asawa ang bibig ng kanilang anak na si Wang Zhongren na kumikibot, at pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Wang Jianjia na puno ng kasiyahan, at parehong umiling at mapait na ngumiti. Tanging si Wang Xuanji lamang ang tumingin kay Yang Yiyo at pagkatapos ay sa kanyang apo na si Wang Jianjia, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Pagkatapos ng tanghalian, inimbitahan ni Wang Xuanji si Yang Yian sa hardin para sa pagtikim ng tsaa. Hinarap niya ang mga mukha ng isang grupo ng mga tao sa likod ng pamilya Wang, at sa wakas ay napunta kay Wang Jianjia at sinabing, "Jianjia girl, halika at gumawa ng tsaa para kay lolo." Nang marinig ni Wang Masheng na hinirang ng kanyang pangalawang lolo na si Wang Xuanji ang kanyang kapatid na babae, agad siyang naantig at naisip ito. Ang kapatid na ito ngayon ang naging pinakamalaking problema ng pamilya Wang. Siya ay higit sa 30 taong gulang at hindi pa nakakahanap ng taong gusto niya. Ito ang pinakamalaking problema ng pamilya Wang sa kasalukuyan. Kung hindi dahil sa pagtatangi ng pangalawang lolo na si Wang Xuanji sa babaeng ito at tinuruan siya ng ilang paraan ng pangangalaga sa kalusugan, magiging kalahating giniginaw ang kapatid na ito sa edad na ito. Ngayon, tumingin si Wang Masheng kay Yang Yian, at naunawaan niya ang intensyon ng matanda na italaga ang kanyang kapatid na si Wang Jianjia na gumawa ng tsaa. Pagkatapos niyang isipin iyon sa puso niya, natuwa rin siya. Hanggat makakapag-asawa ang kapatid na ito, ayos lang ang lahat. Sa hardin, nagbuhos ng tsaa si Wang Jianjia para kay Yang Yian at sa pangalawang lolo na si Wang Xuanji at tumabi. Sa oras na ito, tumingin si Wang Xuanji kay Yang Yiyo at nakangiting sinabi, "Yanzi, may itatanong sa iyo ang matanda, okay lang ba?" Humigop si Yang Yiyo at inilapag ang kanyang tasa at nakangiting sinabi, "Sabihin mo lang sa akin, hanggat kaya ko, hinding-hindi ako tatanggi." Tumawa si Wang Xuanji at sinabi, "Kung gayon sasabihin ng matanda." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Wang Xuanji kay Wang Jianjia sa gilid. Kabanata 828, Yanzi, umiiral ba ang Netherworld Reincarnation sa mundo? Medyo natarante si Yang Yiyo nang makita niya si Wang Xuanji na nakatingin kay Wang Jianjia. Posible kayang ang sinabi ni Wang Xuanji ay may kaugnayan kay Wang Jianjia. Oo nga, ngumiti si Wang Xuanji at nagsabi, "Bago iyon, sinabihan ka ng matanda ng isang kapalaran, at ipinakita ng kapalaran na ikaw ay kulang sa tubig sa iyong buhay." Halos matawa si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Ang matandang charlatan na ito ay malinaw na tila may hihilingin, ngunit kailangan pa rin niyang gawin itong mataas na tunog at humanap ng matuwid na dahilan. Pagkatapos ay ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, "Gusto mo bang marinig ang higit pang mga detalye?" Tila hindi napansin ni Wang Xuanji ang mapaglarong ngiti ni Yang Yiyo, at seryosong sinabi, "Walang seryoso." Sa katunayan, ito ay napakasimple. Kung kulang ka ng tubig, lagyan mo na lang ng tubig. Pagkatapos sabihin iyon, nag-isip siya sandali at tumingin kay Wang Jianjia at sinabing, "Well, ganito. Ang aking Jianjia ay ipinanganak na may elemento ng tubig. Tubig ang pinagmumulan ng buhay. Ito ay dapat na isang magandang bagay, ngunit ang elemento ng tubig ng batang ito ay masyadong malakas at hindi niya ito ma-enjoy. Naging dahilan din ito sa hindi niya pagpapakasal sa loob ng maraming taon." Kahit na ang bibig ni Yang Yiyo ay kumaibot, namumula din ang mukha ni Wang Jianjia. Hindi pa siya nakakapag-asawa o nakakahanap ng boyfriend. Siya lamang ang nakakaalam ng dahilan sa kanyang puso, ngunit ang ibang mga tao sa pamilya Wang ay itinuturing na ito bilang isang sakit sa puso. Ngayong direktang sinabi ito ng pangalawang lolo na si Wang Xuanji, ano kaya ang mararamdaman ni Wang Jianjia? Ikalawang lolo. Namula si Wang Jianjia at umirap. Ahem, huwag kang hamarang, ginagawa ito ng pangalawang lolo para sa iyong ikabubuti. Iniunat niya ang kanyang boses at tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, "Para rin ito sa ikabubuti ni Yanzi. Isa si Yanzi sa pamilya natin, tama ba?" Ang mukha ni Yang Yiyo ay puno ng mga itim na linya.
Ang matandang charlatan na ito ay lalong lumalabas sa mga hangganan. Sa oras na ito, patuloy na sinabi ni Wang Xuanji, Yanzi, kaya ang ibig kong sabihin, maaari mo bang dalhin ang aking Jianjia sa paglalakbay na ito sa Mountain and Sea Realm? Siyempre, ang ibig sabihin ng matanda ay maaari mong isama si Jianjia sa hinaharap, upang makabawi sa kawalan ng swerte ng tubig sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, magiging kumpleto ang iyong kapalaran, at tiyak na gagawin mong magandang kapalaran ang kasawian sa hinaharap, papailang lang sa langit, magkaroon ng isang magandang kinabukasan, at maging matagumpay sa landas ng paglilinang, nakatingin sa ibaba sa mundo. At ang aking Jianjia ay maaari ding magsanay sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Ang matanda ay nagturo sa kanya ng ilang mga paraan upang mapanatili ang mabuting kalusugan noon, ngunit iyon ay maliliit na bagay lamang. Si Aren, ang brat na iyon, ay natutong magsanay, ngunit ayaw niyang magpahayag ng kahit isang salita tungkol sa pamana ng pamamaraan sa kanyang tiyahin. Para sa akin, hindi bagay ang teknik para sa Jianjia Girl, kaya, walang kahihiyang hinihiling ng matanda na isama mo si Jianjia Girl, at magsabi ng ilang salita sa kanya kapag libre ka, na makakapagbalanse sa sobrang transportasyon ng tubig niya, para magka-compliment kayo sa isa't isa, pwede mo ba akong bigyan ng mukha? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, ang daming sinabi ng matandang charlatan na ito, paanong hindi siya mapapamukha? Sa pagtingin kay Wang Jianjia mula sa gilid ng kanyang mga mata, tila mas maliwanag ang kanyang mga mata, alam ni Yang Yiyo na maaaring siya ang dahilan upang piliin ang landas ng paglilinang. Tungkol naman kay Wang Xuanji na nagsasabi na hindi itinuturo ni Wang Zongren ang paraan ng paglilinang, pinaniniwalaan ito ni Yang Yiyo. Ang mga tuntunin ng sekta ng Yunmen ay itinatag ni Lu Zuoxe. Ang mga disipulo ng sekta ng Yunmen ay hindi pinahihintulutang magpasa ng anumang lihim na pamamaraan ng sekta ng Yunmen. Ang mga lumalabag ay papatawan ng matinding parusa. Hindi ito nang ahas ni Wang Zongren kahit nakaharap si Wang Jianjia, ang kanyang tiyahin. Nakatingin kay Wang Jianjia at pagkatapos ay sasabik na mga mata ni Wang Xuanji, ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, matanda, marami ka nang sinabi, kailangan kong tanggapin ito para sa sarili kong kapakanan. Matapos sabihin ang, tanggapin, naramdaman ni Yang Yiyan na ito ay hindi nararapat. Ito ay masyadong malabo. Umubo siya at mabilis na idinagdag, ibig kong sabihin, lahat tayo ay pamilya, kahit ano ay maayos. Namula si Wang Jianjia at sumulyap kay Yang Yiyan. The moment she lowered her head, her eyes flashed at hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Tumawa si Wang Xuanji at sinabi, ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo. Mula ngayon, si Jianjia Girl at ang matanda ay ipagkakatiwala sa iyo. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Wang Xuanji at naramdaman na parang gumagawa ng tulay. Isang pulang linya. Sa pangalan, ito ay tila para sa isang win-win situation para sa magkabilang partido. Pinuno ni Yang Yiyan ang waterlock, at sinundan ni Wang Jianjia si Yang Yiyan upang magsanay at ayusin ang sobrang lakas ng waterlock, ngunit ang mga salita ni Wang Xuanji ay tila isang pulang linya para sa dalawa. Gayunpaman, talagang napaka-curious ni Yang Yiyo tungkol kay Wang Jianjia. Hindi niya akalain na si Wang Jianjia ay interesado sa kanya, ngunit palagi niyang nararamdaman na si Wang Jianjia ay hindi pa nag-aasawa ng napakatagal, at hindi pa niya narinig ang pagkakaroon ng kasintahan. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Pagkatapos ng lahat, umikot si Wang Xuanji sa paligid ng bush. Sa huling pagsusuri, natakot siya na hindi niya tanggapin si Wang Jianjia sa Yunmen at ipasa sa kanya ang pamamaraan ng paglilinang. Alam ito ni Yang Yiyo. Sa mata ng mas lumang henerasyon ng mga sinaunang martial artists sa Earth, ang mga tradisyonal na ideya ay napakalakas pa rin. Paano ang pagpasa sa mga lalaki ngunit hindi sa mga babae, sa mga lehitimong bata ngunit hindi sa mga anak sa labas, at iba pa. Anyway, ang mga babae ay walang katayuan sa mga aspetong ito. Katulad ni Zhao Nan sa simula, si Zhao Nan ay halatang mahal ni Zhao Changsheng, ang matandang lalaki ng pamilya Zhao, ngunit hindi siya pinayagang hawakan si Zhao Nan sa pamana ng sinaunang martial arts ng pamilya Zhao. Alam ni Yang Yiyo ang lahat ng ito, ngunit para sa kanya, walang gaanong alituntunin at regulasyon. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng paglilinang ay tungkol sa kapalaran, at walang paghihigpit sa konsepto ng kalalakihan at kababaihan. Ibinaling ni Yang Yiyan ang kanyang ulo, maingat na tiningnan ni Yang Yiyan si Wang Jianjia, ngunit pinagmamasdan niya kung talagang may espiritual na ugat ito para sa paglilinang. Ito ang pangunahing punto. Ang mga sinaunang martial artist ay tumingin sa mga buto, habang ang mga magsasaka ay tumitingin sa espiritual na mga ugat. Hanggat mayroon siyang espiritual na ugat para sa paglilinang, hindi mag-aatubili si Yang Yiyan na talikuran ang higit na mahusay na mga kasanayan, at dadalhin siya sa daan ng paglilinang. Bilang karagdagan, titingnan niya kung payag siya. Ang espiritual na kamalayan ay damaloy patungo kay Wang Jianjia, at sa sumunod na sandali ay nanginig ang puso ni Yang Yiyan.
Matapos makita ang sitwasyon sa loob ni Wang Jianjia, hindi maiwasan ni Yang Yiyo na tumingin kay Wang Xuanji, palihim na bumubulong, hindi ko alam kung nanghuhula lang ang matandang charlatan na ito o talagang magaling. Talagang tama siya. Sa obserbasyon ni Yang Yiyo, si Wang Jianjia ay hindi isang espiritual na ugat ng 5 elemento, ngunit isang bihirang water-type mutant spiritual root sa labas ng 5 elemento. Ang ganitong uri ng espiritual na paglilinang ng ugat ay maaaring tumanggap ng lahat ng uri ng tubig na kapangyarihan sa mundo, at maaaring agad na mag-freeze ng tubig at gawin ang karagatan sa pamamagitan ng isang alon ng kamay. Ang ganitong uri ng likas na espiritual na ugat ay hindi lamang isang problema ng pagsasanay ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit higit sa lahat, maaari itong magsanay ng anumang uri ng tubig na magic na may pagpapabuti ng paglilinang, na isang mahusay na tagumpay. Paanong mapapalampas ni Yang Yiyo ang ganoong kwalifikasyon? Ang tanging awa lang ay napalampas ni Wang Jianjia ang edad ng paglilinang, kung hindi man ay inisip ni Yang Yiyo na mayroon siyang magandang kinabukasan, ngunit sa mutant spiritual root constitution, maaari itong mabayaran sa ilang lawak. Ang problema ngayon ay kailangan pang kumonsulta ni Yang Yiyo kay Wang Jianjia. Gaano man katalino ang tao, kailangan ng Yunmen ng mga mapagkukunan at karakter. Dapat ay walang problema si Yang Yiyo sa karakter dahil sa pagpapalaki ng pamilya Wang. Ngayon kailangan lang niyang dumaan sa proseso at tanungin si Wang Jianjia kung payag ba siyang sumali sa Yunmen. Ito ay isang bagay na sumang-ayon kay Wang Xuanji, ngunit hindi maaaring labagin ni Yang Yiyo ang mga patakaran. Dahil kailangang sumama si Wang Jianjia sa Yunmen para maipasa ang mga kasanayan, hindi niya ito tatanggapin kung hindi siya sasali sa Yunmen. Pagkatapos ng isang paghinto, tumingin si Yang Yiyo kay Wang Jianjia at seryosong sinabi, "Tita, payag ka ba?" Bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Wang Xuanji at sinabing, tumigil ka, bakit tita ang tawag mo sa akin? Pumayag ka na natanggapin si Jianjia girl, kaya hindi mo ako matatawag na tita. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko at huwag mong guluhin ang seniority. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Ngayon ikaw, isang matandang charlatan, iniisip ang tungkol sa seniority. Ang seniority ng pamilya Wang ay ginulo mo. Matapos titigan ni Yang Yiyo, namula ang matandang mukha ni Wang Xuanji, at ngumiti siya ng alanganin, na parang naiintindihan din niya ang namumungay na mga mata ni Yang Yiyo. Tumayo siya at tumawa at sinabing, well, you guys chat. Matanda na ako at madaling makatulog. Matutulog na ako. Pagkatapos noon, umalis si Wang Xuanji ng mag-isa. Sina Yang Yiyo at Wang Jianjia ay walang imak sa parehong oras. Pareho silang Golden Elixir Cultivator, pero inaantok pa rin. Gayunpaman, ang pag-alis ni Wang Xuanji ay ang gusto ni Yang Yiyo. May mga bagay pa siyang itatanong kay Wang Jianjia. Sa isang banda, ang usapin ng cultivation ay isang bagay, at sa kabilang banda, nalaman na lang niya na si Wang Jianjia ay may mapanglo sa kanyang mga mata. Ito ay isang manifestasyon ng isang buhol sa kanyang puso. Kung hindi ito maalis, kahit na tinuruan siyang magtanim sa hinaharap, mamamatay lamang siya sa ilalim ng makalangit na kapigatian. Pagkaalis ni Wang Xuanji, tumingin si Yang Yiyo kay Wang Jianjia at sinabing, munting tiya, mangyaring maupo at magsalita. Dapat tawagin mo ako sa pangalan ko. Inaasar ka lang ni tita. Parang awkward. Magkasing edad lang kami. Huwag mo nang pahirapan. Nang makaalis si Wang Xuanji ay hindi na napigilan ni Wang Jianjia. Okay, tatawagan kitang Jianjia. Jianjia, sa totoo lang, isa kang bihirang mutant na inspirasyon. Sa ganitong uri ng pangangatawan, doble ang makukuha mong resulta sa kalahating pagsisikap kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang daan patungo sa paglilinang sa hinaharap ay magiging mas malaki. Ngayon tinatanong kita, handa ka bang sumali sa Yunmen at tanggapin ang lahat ng mga alituntunin ng Yunmen? Seryosong tanong ni Yang Yiyo. Hindi agad sinagot ni Wang Jianjia ang tanong ni Yang Yiyo. Sa halip, tumingin siya kay Yang Yiyo na may pulang mata at nagtanong ng may matinding pag-asa, Yanzi, mayroon bang reincarnation sa underworld sa mundo? Kung meron, makakapasok ba ako sa reincarnation sa underworld pagkatapos mag-practice? Kabanata 829, ang aking kapatid noong bata at ang aking ama ngayon. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niyang nagsasalita si Wang Jianjia. Anong babaeng may kwento? Bumalik siya sa katinoan at nagtanong, bakit mo tinatanong? Nabalik sa alaala si Wang Jianjia, unti-unting namula ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, kung talagang may reincarnation sa underworld sa mundong ito, gusto kong makahanap ng isang tao. Kahit na alam ko ang tungkol sa sinaunang martial arts world noon, hindi ko akalain na ang mga sinaunang martial artist ay maaaring magkaroon ng mga banal na paraan. Hanggang sa naging alagad mo si Aren ay alam kong may mga magsasaka sa mundo. Sinabi ni Aren na ang mga magsasaka ay may tunay na banal na paraan, at maaari silang maging mga immortal sa hinaharap. Hindi ako naniwala noong una,
ngunit 6 na taon na ang nakalipas nang umuwi si Eren, alam kong marunong siyang lumipad gamit ang espada. Hindi ba ito banal? Immortal ibig sabihin. Noong panahong iyon, tinanong ko, mayroon bang reincarnation sa Underworld? Kung meron, pwede mo ba akong dalhin doon? Napangiti ng mapait si Eren at sinabing may hindi niya alam, pero dapat alam ng amo niya. Kahit na makapunta siya sa Underworld, baka ang amo lang niya ang makapunta sa mundong ito. Kaya ngayon, hiniling ko talaga sa aking pangalawang lolo na humingi ng awa sa iyo. Nang sabihin niya ito, huminto sandali si Wang Janjia, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, Yanzi, kung maaari, mangyaring dalhin ako sa Underworld. Mapait na napangiti si Yang Yiyu sa kanyang puso pagkatapos marinig ito, ngunit nakikita niya na may iniisip si Wang Janjia tungkol sa isang tao sa kanyang puso, dahil nararamdaman niya na noong namatay si Liu Lingling, sila ni Wang Janjia ay may iisang puso at mata. Sa sandaling ito, talagang hinangaan niya si Wang Janjia mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagkamatay ni Liu Lingling ay napunit ang kanyang puso at baga, at nais niyang makapunta kaagad sa Underworld Reincarnation World. Sa tuwing naiisip niya iyon, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ganito pa rin hanggang ngayon. Ang ganitong uri ng emosyon ay isang bagay na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Tanging ang mga hindi malilimutang magkasintahan ang maaaring makaramdam ng ganito. Hinding-hindi ito makakalimutan. Lalong lalalim ang sakit sa puso sa bawat araw na lumilipas. Mula nang makilala siya ni Wang Janjia, hindi pa nabalitaan ni Yang Yiyu na mayroon siyang kasintahan, ibig sabihin ay maagang nawala ang kalahati niya. Hindi bababa sa 10 taon, tama ba? Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging magagawa niya ay ibaon ang damdaming ito sa kaibuturan ng kanyang puso, at walang makakaintindi nito. Ngunit naiintindihan ni Yang Yiyu ang sakit na ito. Kaya labis na hinahangaan ni Yang Yiyu si Wang Janjia. Ang paghanga sa kanyang puso. Ngunit sa harap ng kahilingan ni Wang Janjia, mapait na ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, bakit ayaw kong pumunta sa Netherworld? Isang bakas ng pagkawala ang bumungad sa mukha ni Wang Janjia, ngunit nakita rin niya ang hitsura ng simpatiya sa mga mata ni Yang Yiyu, at hindi maiwasang magtanong, ikaw rin ba? Tumango si Yang Yiyu, tumingala sa langit at sinabi kay Wang Janjia ang tungkol kay Liu Lingling. At pagkatapos ng katahimikan, humingi din ng tawad si Wang Janjia kay Yang Yiyu at nagkwento sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, alam ni Yang Yiyu na si Wang Janjia ay talagang para sa kanyang kasintahan. Sa kanyang kwento, mayroon siyang childhood sweetheart na lumaki sa kanyang ngunit isa ring bantay. Nakalulungkot, sa kasal, nakatanggap ng misyon ang manliligaw ni Wang Janjia at umalis, at wala man lang silang panahon para magdaos ng kasal. Nang maglaon, hindi na sila bumalik, at sila ay pinaghiwalay magpakailanman. Bagamat hindi sinabi ni Wang Janjia kung gaano kakilig ang kanilang pagmamahalan, ramdam ni Yang Yiyu ang infatuation ni Wang Janjia at ang kanyang panloob na pananabik sa kanyang kasintahan. Sa anumang kaso, sina Yang Yiyu at Wang Janjia ay parehong umaasa na talagang mayroong reincarnation sa Underworld sa mundong ito, at isang araw ay maibabalik nila ang kanilang mga manliligaw mula sa Underworld. Ang paglilinang ng katotohanan ay ang dakilang paraan. Sa mata ng mga mortal, ang mga magsasaka ay talagang walang kamatayang mga figure. Si Yang Yiyu ay kumbinsido na mayroong reincarnation sa Underworld sa mundong ito. Ang kailangan niyang gawin ay minampa sa langit na maaabot niya ang rurok ng paglilinang pagkatapos ng kamatayan ni Liu Lingling. Kung ang landas ng paglilinang sa mundong ito ay magiging isang immortal, kung gayon siya ay tatayo sa tuktok ng kawalang kamatayan. Kung talagang may ganoong araw na umiral ang Netherworld, lagi niyang mahahanap ang reincarnation ng Netherworld. Sa pagtingin kay Wang Janjia, totoo na sinabi sa kanya ni Yang Yiyu ang tungkol sa kanyang pag-asa para sa landas ng paglilinang, at ipinahayag din kay Wang Janjia na kung makapasok siya sa Netherworld balang araw, tiyak na isasama niya ito. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Wang Janjia at sinabing, ngayon ay bumalik na tayo sa panimulang punto. Hayaan mong tanungin kita, handa ka bang magsaka, handang sumali sa Yunmen, at handang tanggapin ang mga alituntunin ng Yunmen? Sa sandaling ito, binibigyan ni Yang Yiyu ng pag-asa si Wang Janjia. Paanong hindi siya papayag? Siya ay same time na yumuko at nagsabi, si Disipulo Wang Janjia ay handang pumasok sa Yunmen ngayon, tanggapin ang lahat ng mga alituntunin ng sekta, ituring ang sekta bilang tahanan, at ituring ang mga disipulo bilang mga kamag-anak. Sige, bumangon ka, sundan mo ako pabalik sa sekta bukas, para sa pagsasanay, makakasama mo ang tagapag-alaga na si Lu sa oras na iyon. Salamat Yunmen. Pagkaalis ni Wang Janjia, naawa si Yang Yiyu sa kanyang background. Alam niya na ang pag-uugali ni Wang Janjia, sa mga mata ng mga hindi nakakaalam, ay nahuhumaling, at sa mga mata ng mga hindi nakakaalam, ay nakakabaliw. May pag-ibig nga ba na tumatagal hanggang kamatayan sa mundo? Naramdaman ni Yang Yiyu mula kay Wang Janjia na mayroon. Kaya tutulungan niya siya. Wang Jiezixan ang huling hintuan.
Kinabukasan, magkasamang dinala ni Yang Yiu ang kanyang apprentice na si Wang Zhongren, ang matandang si Wang Xuanji at Wang Jianjie sa Yunmen. Ang kinabukasan ng umaga ay ang araw kung kailan ang mga taong nakaabot sa antas ng Jindan sa buong sinaunang martial arts world ay umalis sa Shunhai Realm. Ito ay din ang araw kung kailan niya dinala ang lahat ng mga disipulo ng Jindan at miyembro ng pamilya ng Yunmen sa Shunhai Realm. Kinabukasan pagkabalik, kinuha ni Wang Zhongren ang Earth Cloud Gate at naging pinuno ng Cloud Gate. Nagpasya si Ouyang Yuking na manatili upang samahan ang kanyang anak na si Lei Lei upang makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Noong gabing iyon, hiniling ni Yang Yiu kay Wu Maokyo na tawagan sina Wang Zhongren at Ouyang Yuking sa lumang bahay. Ang nominal na anak na babae na si Lei Lei ay dinala pabalik sa Cloud Gate ng kanyang ina na si Ouyang Yuking, dahil bukas ay aalis na si Yang Yiu at ang iba pa, at hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita pagkatapos ng paghihiwalay na ito. Anyway, kailangang may huling palm. Maya-maya, may pumasok na 3 tao. Pinanood ni Yang Yian ang 3 tao na pumasok at sinabi kay Wu Maokyo, "Kier, lumabas ka at magbantay. Wala akong makikitang tao sa loob ng 1 oras." "Okay, sir." Tumalikod si Wu Maokyo at umalis, isinara ang pinto sa bulwagan. Ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay para magtakda ng pagbabawal sa bulwagan, at pagkatapos ay tumigil. Sa mga mata ni na Wang Zhongren at Ouyang Yuking, mag-ina, hindi pa nila nakitang ganoon kaseryoso si Yang Yian, at hindi nila maiwasang hindi mapalagay. "Huwag kang kabahan, ayoko lang magkaroon ng gulo. Umupo ka." Hiniling ni Yang Yian ang 3 tao na umupo sa kanilang mga upuan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Lei Lei, ang nominal na anak na babae na lumaki ng maganda. Ang huli ay hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Yang Yian at hindi sinasadyang umiwas dito. Mapait na ngumiti si Yang Yian matapos makita ang mga mata ni Lei Lei. Alam na alam niya talaga na ito ang kawalan ng kakayahan ni Lei Lei na baguhin ang mood nito. Noong bata pa siya, sobrang attached niya kay Yang Yian. Noong panahong iyon, bata pa siya at ignorante, at tinawag niyang kapatid si Yang Yian. Nang siya ay lumaki, pinakasalan ng kanyang ina ang tiyuhin na ito, at nagbago ang henerasyon. Ang kapatid ay naging nominal na ama. Sa katunayan, pagkatapos ng kolehiyo, alam ni Lei Lei na ito ay isang magandang bagay para sa kanyang ina, ngunit nagbago lamang ang isip ni Lei Lei. Siya, tila pinipigilan ng makasama si Yang Yiu ng ilang beses. Sa katunayan, labis na hinahangad ni Lei Lei ang paglilinang ng Yunmen, ngunit tinanggap niya sa kanyang isipan na may 5 pang asawa si Yang Yiu bukod sa kanyang ina. Tinanggihan niya ang ilang panukala ni Yang Yiu para sa paglilinang, at sinabing wala siyang interes. Tumanggi pa siyang umalis sa mundo para pumunta sa mundo ng bundok at dagat sa pagkakataong ito. Siya lang. Hindi mabago ang isip niya. Alam ito ni Yang Yiu ng kaunti, ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang kanyang biological na anak na babae. Alam din niyang ang edad na 17 o 18 ang panahon ng rebelde, lalo na si Lei Lei ay isang single parent na nawalan ng ama simula pagkabata. Sa puso niya, everything should go with the flow. Dahil ayaw ni Lei Lei na magtanim, at ayaw ni Ouyang Yuking na iwan ang kanyang anak, hindi niya ito mapipilit. Ang magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang ayusin ang mga ito. Siya at ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay walang mga magulang mula pagkabata, ngunit si Ouyang Lei Lei ay wala. "Lei Lei, tumawag ka," medyo walang magawa si Ouyang Yuking sa kanyang anak. Karaniwan, dapat niyang tawaging ama si Yang Yiu, ngunit noong bata pa siya, nakaugalian na ni Lei Lei na tawaging kapatid si Yang Yiu. Siyempre, noong panahong iyon, si Yang Yiu ay nominal na estudyante pa rin niya, kaya hindi mali na tawagin ni Lei Lei si Yang Yiu na kapatid. Pero ngayon masyado nang nagbago ang status, hindi pa siya tinawag ni Lei Lei na kapatid, kahit na kapatid. Si Ouyang Lei Lei ay mukhang hindi natural at sinulyapan lang si Yang Yiu nang walang sinasabi. "Yuking, huwag mo akong tawaging bata. Hindi mahalaga kung tawagan mo ako o hindi." Nagmamadaling sinubukan ni Yang Yiu na ayusin ang mga bagay-bagay. Walang magawang umiling si Ouyang Yuking. Sa oras na ito, kinuha ni Yang Yian ang isang dokumento mula sa mesa at ibinigay ito kay Ouyang Lei Lei, at sinabing, "Lei Lei, kahit ano pa man, ako pa rin ang nakatatandang kapatid na nagmamahal sa iyo noong bata ka pa. Dahil ayaw mong pumunta sa Shunhai Realm, kaya huwag kang pumunta. Masarap din gawin ang gusto mo. Halika rito at lagdaan ang dokumentong ito." Sa sandaling ito, si Ouyang Lei Lei ay nasa estado ng pagkalito at hindi nang ahas na tingnan si Yang Yian, ang nominal na ama. Sa huling pagsusuri, medyo natatakot pa rin siya kay Yang Yian. Ito ang invisible pressure na ipinalabas ni Yang Yian pagkatapos ng kanyang lalong malalim na paglilinang, na hindi madaling tiisin ng mga ordinaryong tao. Hiniling sa kanya ni Yang Yian na lagdaan ang dokumento. Pinirmahan ito ni Ouyang Lei Lei nang hindi nag-iisip, iniisip lang na tapusin ang trabaho at mabilis na umalis. Takot na takot siyang harapin ang kapatid na ito noong bata pa siya at ngayon ay tatay na niya.
Pagkatapos pumirma ni Uyang Lele, ngumiti si Yang Yian at ibinigay ang dokumento kay Uyang Yuking at sinabing, itago mo ang dokumentong ito para kay Lele, at opisyal na itong magiging epektibo pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo. Labis na nalito si Uyang Yuking nang marinig niya itong sinabi ni Yang Yian. Anong dokumento? At ito ay opisyal na epektibo. Nalilito, binuksan ni Uyang Yuking ang file at inilipat ito. Bigla siyang nabigla at tumayo at sinabing, Yanzi, bawal ito. Paano ito papayagan? Kabanata 830 May mga taong nagsasabi na pinatay mo ang aking ama. Tumingin si Yang Yian kay Uyang Yuking na mukhang hindi makapaniwala at ngumiti, lahat sila ay makamundong bagay. Dahil walang balak si Lele na linangin ang tao, ito ang regalo ko sa kanya at pagsubok din para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Uyang Yuking at sinabing, pero, iyon ang buong Yunki International. Paano ito mamanahin ni Lele? Ngumiti si Yang Yian at sinabi, walang imposible. Kung tutuusin, kami ay isang pamilya. At pagkaalis natin, nandito kayo ni Aaron para tulungan si Lele na kunin si Yunki. Walang problema. Sa pagkakataong ito, nakinig si Uyang Lele sa pag-uusap ni Yang Yian at ng kanyang ina na si Uyang Yuking, at nahulaan kung anong uri ng dokumento ang hiniling ni Yang Yian, ang murang ama, na lagdaan niya. Kahit bata pa siya, alam niya kung gaano kalaki ang Yunki International. Sa paaralan, sinabi ng kanyang mga kaklase na ipinagmamalaki nilang pumasok sa Yunki International pagkatapos ng graduation. May tsismis sa mga kaklase na ang makapasok sa Yunki ay parang pagpasok sa langit. Walang paraan na ang Yunki International ay isang kilalang imperyo ng negosyo sa buong mundo. Hindi kailanman nabanggit ni Uyang Lele sa harap ng kanyang mga kaklase na ang kanyang murang ama ay ang tunay na timonel ng Yunki International, at ang kanyang ina ay dating nangungunang pinuno ng Yunki sa Dongzhou. Hindi niya akalain na isang araw ay tuturuan siya ng murang ama niya kay Yunki, isang aircraft carrier. For a time, si Uyang Lele ay simpleng nataranta. Nang marinig ang mga salitang, pamilya, ni Yang Yiyo, nang inag ang puso ni Uyang Lele, at sa sandaling ito ay biglang namula ang kanyang mga mata. Hindi sa ibinigay ni Yang Yiyo ang buong commercial aircraft carrier ng Yunki International, kundi ang salitang, pamilya. Sa katunayan, sa puso ni Uyang Lele, si Yang Yiyo ay hindi kailanman itinuturing na isang miyembro ng pamilya, ngunit palaging nanatili sa antas ng nakatatandang kapatid noong siya ay bata pa. Nang siya ay lumaki, may nagsabi sa kanya tungkol sa isang insidente tungkol sa kanyang biolohikal na ama, si Wang Ming. Ang taong nagsabi kay Lele tungkol sa kanyang biolohikal na ama ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin, ang kapatid ng kanyang ina, si Uyang Yuking. Ayon sa kanyang tiyuhin, pinatay ni Yang Yiyo ang kanyang ama. Tungkol naman sa ama, tinanong ni Uyang Lele ang kanyang ina noong bata pa siya, ngunit mahigpit na tumanggi si Uyang Yuking. Si Uyang Lele ay natural na hindi makapaniwala sa lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin, at hindi siya naniniwala na papatayin ni Yang Yiyo ang kanyang ama, ngunit siya ay may pagdududa sa kanyang puso. Nang maglaon, sinisiyasat niya ang nangyari noon. Sinasabing namatay ang kanyang ama sa kulungan at namatay sa sakit. Nabasa na rin niya ang mga medikal na record, ngunit nalaman din niya na si Yang Yiyo nga ang bumugbog sa kanyang ama na si Wang Ming. Dahil dito, nagkaroon ng gap si Uyang Lele sa kanyang puso kay Yang Yiyo. Ngunit ngayon, ibinigay sa kanya ni Yang Yiyo ang buong Yunki International nang hindi kumukurap, at sinabi pa ang pangungusap na ito ng isang pamilya, na nagpabagal sa puso ni Uyang Lele. Ayon sa kanyang tiyuhin, ang kanyang biolohikal na ama ay pinatay ni Yang Yiyo, ngunit sa sandaling ito, si Uyang Lele ay nagdududa sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Ang usapin sa pagitan ng kanyang biolohikal na ama at Yang Yiyo ay palaging tinak sa puso ni Uyang Lele nang siya ay lumaki. Habang lumalaki ito, lumalakas at lumakas ang tinak ng ugat na ito. Sa oras na ito, labis na nagkakasalungatan si Uyang Lele. Hindi niya alam kung maniniwala sa kanyang tiyuhin o magtitiwala kay Yang Yiyo, na hindi sinaktan ng kanyang biolohikal na ama na si Wang Ming. Nakita ni Yang Yian ang mga mata ni Uyang Lele na kumikislap, nakatitig sa kanya ng malapitan, na may mga komplikadong kulay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ito ay nagpagulo kay Yang Yian. May napakakomplikadong kulay sa mga mata ng batang ito, na hindi dapat mayroon siya sa kanyang edad. Bagamat kakaunti ang komunikasyon ni Yang Yian kay Lele sa mga taong ito, binigyan niya ng malaking pansin ang buhay nito at iba pang aspeto. Pinalaki niya ito bilang isang munting prinsesa. Noong nabubuhay pa ang kanyang lola, itinuring niya itong apo noong mga taon sa mundo ng bundok at dagat. Hindi raw dapat ganoon kakomplikado ang hitsura ni Uyang Lele kapag tumitingin sa kanya. Kaya, nagtanong si Yang Yian, may sasabihin ba si Lele? Nagulat si Uyang Lele nang marinig niya ito, at nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagpasyang itanong ng direkta ang mga pagdududa sa kanyang puso. Siya ay lumaki, at anuman ang mangyari, mayroon siyang karapatan at dahilan upang malaman ang katotohanan kung pinatay ni Yang Yian ang kanyang biolohikal na ama.
Kuya, balita ko may alitan kayo ng tatay ko noon. May mga nagsabi na pinatay mo ang aking ama, tama ba? Gusto kong marinig ang katotohanan. Diretsyong nagsalita si Uyang Lele. Asshole, pa, si Uyang Yuking, na nakatayo sa tabi, ay galit na galit at sinampal sa mukha ang kanyang anak, nag-iwan ng 5 marka ng daliri. Alam niya ang nangyari noon, at kung hindi dahil kay Yang Yio, hindi sila magiging mag-ina ngayon. Hindi niya inaasahan na tatanungin ng kanyang anak si Yang Yio ng ganito. Yuking, anong ginagawa mo? Kumikislap ang mga mata ni Yang Yio, ngunit talagang naawa siya kay Uyang Lele. Casual niyang ipinalibot ang kanyang tunay na enerhiya at marahang winalis ang mukha ni Uyang Lele, at agad na nawala ang mga namamagang marka ni Uyang Lele. Alam ni Yang Yio na may nagsabi tungkol sa kanya sa likod ni Lele. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit iniiwasan siya ni Uyang Lele, ang nominal na anak na babae, sa lahat ng mga taon na ito, at naunawaan din niya na hindi siya nito susundan sa mundo ng bundok at dagat. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, talaga, ang ikot ng langit. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, bumantong hininga si Yang Yio, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Si Wang Ming, ang biolohikal na ama ni Uyang Lele, ay nakipagdiborsyo kay Uyang Yuking, ngunit paminsan-minsan ay napapasali pa rin niya si Uyang Yuking. Si Wang Ming ay isang sugarol at isang adik sa droga. Wala siyang ilalim at nawala ang kanyang pagkatao. Kaya't si Yang Yio ay nag-iwan ng bakas ng totoong chi sa katawan ni Wang Ming, na masasabing hindi direktang nakapatay kay Wang Ming, dahil alam niyang ang tunay na chi ay magdudulot ng iba't ibang sakit sa katawan ni Wang Ming. Alam niya ang pisikal na kondisyon ni Wang Ming at alam niyang mamamatay siya sa madaling panahon. Ang pag-iwan sa totoong chi na iyon ay nagpabilis lamang ng kanyang buhay. Sa wakas, nabalitaan na siya ay nagkasakit sa kulungan. Ngayong tinanong ito ni Uyang Lele, halatang may gap ito sa kanya. Ang lahat ng ito ay sulsol ng isang tao sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, napakalinaw ni Yang Yio tungkol sa isang bagay. Walang nakakaalam tungkol sa totoong chi na natitira sa katawan ni Wang Ming sa taong iyon. Hindi man lang niya sinabi kay Uyang Yuking. Naniniwala siyang hindi malalaman ni Lele, at hindi malalaman ng taong nagsulsol kay Lele. Palagi niyang itinatago ito sa kanyang tiyan, at makakabuti ito para sa lahat. Nang marinig ni Uyang Lele na tinawag siyang, Kuya, alam ni Yang Yian na may nararamdaman pa rin ang bata para sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi niya ito aaminin, kung hindi ay mag-iiwan lamang ito ng anino sa kanyang puso, kahit na si Wang Ming ay talagang mas masahol pa sa isang hayop. Nang makita si Lele na nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap, itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay upang pigilan si Uyang Yuking na magsasalita na sana, at pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Uyang Lele nang hindi nagkukunwaring, natalo ko ang iyong ama noon. Sa lalong madaling panahon, ibinuka ni Yang Yian ang kanyang bibig, si Uyang Lele ay nanginginig. Nagsimula pa siyang maunawaan kung inamin ito ni Yang Yian. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si Yang Yian, wala akong pakialam kung kanino mo ito narinig, o maniwala ka man o hindi, ngayon sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noon, sinaktan ko ang tatay mo dahil ibebenta kanya para takutin ang nanay mo, ikinwento ni Yang Yian ang buong taon ng buong taon, syempre, hindi niya sinabi ang tungkol sa totoong chi na natitira sa katawan ni Wang Ming. Iyan ang bagay. Maaari mong tanungin ang iyong ina tungkol sa mga partikular na bagay. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, kinuha niya ang tasa ng tsaa at hindi na nagsalita. Sinabi niya ang lahat ng dapat niyang gawin at sabihin. Maniwala ka man o hindi, hindi niya ito pipilitin. Lele, masasabi ko na sa iyo, kung hindi dahil kay Yunzi, naibenta ka na sana ng halimaw na ama na iyon, at namatay ako dahil sa pagkawala mo. Kung hindi dahil kay Yunzi, ikaw at ako ay matagal nang nag-reincarnate. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa maluwalhating mga gawa ng iyong halimaw na ama ngayong gabi, upang mapalawak mo ang iyong pananaw. Lumabas ka. Nang inig si Uyang Yuking at hiniling ang kanyang anak na lumabas. Noon pa man ay ayaw niyang banggitin ang kanyang dating asawang si Wang Ming sa harap ng kanyang anak. Para sa kanya, si Wang Ming ay isang regional na demonyo, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae ay magtatanong kay Yang Yio ngayon, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkakasala. Kung hindi dahil kay Yang Yio, hindi talaga sila magiging mag-ina ngayon. Si Wang Ming, ang hamak na iyon, ay tiyak na makakapagbenta ng sarili niyang anak na babae. Mas alam ito ni Uyang Yuking kaysa sa iba. Napakagulo ng isip ni Uyang Lele, ngunit sa wakas ay naglagay siya ng isang bato na hindi maipaliwanag sa kanyang puso, dahil binigyan siya ni Yang Yio ng sagot, na nagpa siya sa kanya. Kuya Lele, umalis ka na. Si Uyang Lele, na ang isip ay nasa gulo, ay tinawag ang kanyang nominal na ama na si Yang Yio bilang kuya, at pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Tunay na nakangiti si Yang Yio sa kanyang puso. Bilang isang cultivator, naramdaman niya na lumuwag ang depresyon ni Uyang Lele, na magiging mabuti para sa kanya sa hinaharap.
Sa wakas ay natapos na ang bagay na ito, at may naunawaan siya sa kanyang puso. Yanze. Magsasalita na sana si Uyang Yuking, ngunit naputol ito ni Yang Yeo na mingiti. Okay, alam ko ang lahat. Hindi ako magagalit kay Leyley. Tsaka wala naman. May karapatan siyang malaman ang tungkol sa kanyang biolohikal na ama. Well, ilagay natin ang bagay na ito sa likod natin. Ngayon gusto kong sabihin sa inyo ni Aren ang pinakamahalagang bagay. Napakahalaga ng bagay na ito, kaya makinig kang mabuti at huwag seryosohin. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.